Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 601 hanggang 610. Galit na galit ang masamang nilalang sa Panginoon. Tinanong pa rin ni Yang Yiyo ang kanyang amo tungkol sa 10 elemento ng langit at lupa na nararamdaman niya sa kanyang Jindan Realm. Matanda, maaari bang gamitin ang kapangyarihan sa Jindan Realm para sa paglilinang sa hinaharap? Hindi naman sa realm lang pwede gamitin, di ba? Masyadong boring yun. Kung makatagpo ako ng isang malakas na tao, maaari pa rin niyang sirain ang aking kaharian. Hindi ba walang kwenta? Anong iniisip mo, brat? Sa madaling salita, ang Jindan Realm ay ang mahiwagang kapangyarihan lamang na dala ng Realm of Cultivation. Mayroong iba't ibang antas ng mahiwagang kapangyarihan. Inaasahan mo pa ba na hindi ka magagapi? Ilang beses nagmura si Yun Changxi. Pagkatapos ay inibon niya ang paksa at nagtanong, sabihin mo sa akin kung gaano karaming mga elemento ng kapangyarihan ang maaaring maramdaman sa Jindan Realm, 3 o 5. Sa tansya ko, dapat ay mayroon kang hindi bababa sa 5 uri ng kapangyarihan, kung hindi ay masasayang ang ika-10 antas na Jindan. Matanda, naniniwala ka ba sa akin kapag sinabi ko ang 10 uri? Mahinang sabi ni Yang Yiyo. Well, 10 ay hindi. Ano sabi mo 10? Mula sa unang pagsigaw hanggang sa huling pagsigaw, muling nawalan ng boses si Yun Changxi. Oo, nang buksan ko ang kaharian ng Jindan, naramdaman ko ang 5 elemento ng langit at lupa, ginto, kahoy, tubig, lupa, kulog at kidlat, hangin at ulap, araw, buwan at mga bituin, na eksaktong 10 elemento ng kapangyarihan, na katumbas ng 10 linya sa aking Jindan. Matanda, maaari mo bang sabihin sa akin kung mayroong anumang koneksyon sa pagitan nila? Tanong ni Yang Yiyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Yun Changxi, sa totoo lang, ang alam ko lang tungkol sa iyong perpektong ginintoang elixir, at natutunan ko ito mula sa stone tablet. Wala akong ibang alam. Walang perpektong ginintoang elixir sa kasaysayan ng mundo ng paglilinang. Ngunit ngayon tila minamaliit ko pa rin ang potensyal ng iyong perpektong ginintoang elixir. Karaniwan, ang Golden Elixir Field ay maaari lamang makaramdam ng kapangyarihan ng mga elemento ng 5 elemento ng langit at lupa. Wala itong kinalaman sa antas ng Golden Elixir. Ito ay ganap na isang bagay ng talento. Karamihan sa mga tao ay maaari lamang makaramdam ng 1 o 2 sa 5 elemento, at higit sa 3. Yung mga nakakasense ng 5, 1 in a million talaga. Nang makamit ng aking Panginoon ang gintong elixir, naramdaman lamang niya ang pagiging perpekto ng 5 elemento, at naisip na ng maraming tao na ito ay isang superior na talento ng gintong elixir. At ang mga nakakaramdam ng higit sa 5 ay malamang hindi marami sa buong mundo ng paglilinang. Para naman sa mga nakakaramdam ng 10 uri ng elemento ng kapangyarihan, sa aking palagay, dapat ay kabilang sila sa nangungunang 15. O baka ito ang uniqueness ng iyong perpektong Golden Elixir. Huwag maliitin ang iyong sarili. Ayon sa hindi pangkaraniwang bagay na maaari mong maramdaman ang kapangyarihan ng 10 uri ng mga elemento ng ginintoang elixir, marahil ang iyong ika-10 antas na ginintoang elixir ay nagbukas lamang ng mahiwagang belo ng dulo ng malaking bato ng yelo. Kung walang mali, maaari mong linangin at magamit ang 10 uri ng kapangyarihan sa hinaharap. Hindi ko maisip kung gaano katikot para sa isang tao na magkaroon ng 10 uri ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang isang taong may perpektong 5 elemento ng kapangyarihan ay maaaring maglakbay sa malawak na yugto ng mundo ng paglilinang. Iniisip ko kung ang isang taong may 10 uri ng kapangyarihan ay magpapasigla sa 3 kaharian. Ang mga salita ni Yun Changxi ay naging mahina sa huli, napakahina kaya hindi narinig ni Yang Yiyo ang susunod na sinabi ng matanda. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagmamalaki sa mga naunang sinabi ng matanda. Kung tutuusin, ayon sa matanda, nang makamit niya ang ginintoang elixir, 5 uri lamang ng kapangyarihan ang kanyang naramdaman sa larangan ng ginintoang elixir, at ngayon siya, si Yang Yiyo, ay doble ang dami ng matanda, na medyo ipinagmamalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, parang bumabalik sa kanyang katinoan, ang boses ni Yun Changxi ay umuungal muli sa isipan ni Yang Yiyo at nagmura, "Ikaw bastard, proud ka pa rin ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong kakayahang makaramdam ng 10 uri ng kapangyarihan sa Jindan Realm ay tiyak na isang likas na talento, at ito ay talagang isang magandang bagay para sa iyong sariling paglilinang. Ngunit ang mga bagay ay kadalasang kamag-anak. Kung saan may malaking benepisyo, may katumbas na malaking disadvantages. Sa hinaharap, huwag ipakita ang iba pang 5 kapangyarihan bukod sa iyong 5 elemento sa harap ng iba maliban kung ito ay talagang kinakailangan, kung hindi, ikaw ay nililigawan ng kamatayan. Kung mas maraming kapangyarihan ang ipinapakita mo sa kaharian ng Jindan, mas magiging seloso ka sa paningin ng iba.
Sa huli, ikaw ay gagawa ng mga damit pangkasal para sa iba, at ang iyong mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sa oras na iyon, huli na para umiyak ka. Seryosong sabi ni Yun Changxi. Seryosong nagsalita ang Panginoon niyang Yiyo, at nalilitong nagtanong, nalito mo ako, matandang lalaki. Sasabihin mong ang aking gininto ang elixir ay kahanga-hanga, at pagkatapos ay sasabihin mo na ito ay isang sakuna. Mabuti ba o masama? Malamig na sumangot si Yun Changxi at sinabi, ang mabuti at masama ay nagtutulungan. Ang magandang bahagi ay maaari kang magkaroon ng walang limitasyong potensyal sa hinaharap at malayo ang mararating mo sa landas ng paglilinang, ngunit ang saligan ay maaari kang mabuhay at hindi mamatay sa kalagitnaan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa mabuti at masama ng iyong gininto ang elixir. Napag-usapan ko na ang tungkol sa mabubuting punto, at ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa masasamang punto. Ang gininto ang elixir ng mahusay na paraan ng paglilinang ay ang hangganan upang makapasok sa dakilang daan. Matapos matagumpay na makamit ang gintong elixir, ang gininto ang elixir ay maaaring pumasok sa kaluluwa. Hanggat ang kaluluwa ay immortal, maaari kang mabuhay magpakailanman sa teorya. Sa makatuwid, ang gininto ang elixir ay ang pangunahing prioridad. Kung mas mataas ang antas ng golden elixir, mas mabuti. Kung mas marami ang elixir, mas makapangyarihan ang espiritu. Sa larangan ng paglilinang, karaniwan, mayroong dalawang makalangit na kapigatian na dapat pagtagumpayan. Ang una ay natural na ang Golden Elixir Heavenly Tribulation, na tinatawag na Small Heavenly Tribulation. Ang pangalawa ay ang malaking makalangit na kapigatian kapag ang cultivation realm ay umabot sa tribulation period. Ang malaking makalangit na kapigatian ay ang tunay na kapigatian para sa mga magsasaka. Bagamat mahirap ang maliit na makalangit na kapigatian, hanggat ang mga taong may magandang pundasyon sa paglilinang ay kadalasang nagtitiwala na malimpasan ito, ngunit ang malaking makalangit na kapigatian ay iba. Kung matagumpay na mapagtagumpayan ang malaking makalangit na kapigatian sa panahon ng kapigatian, ito ay mangangahulugan ng pagiging isang immortal at tunay na immortal. Sa makatuwid, ang malaking makalangit na kapigatian ay lubhang mahirap. Isa lamang sa 10, isa sa 10,000, at isa sa 10,000 ang mabubuhay. Gayunpaman, gaya ng kasabihan sa mundo ng paglilinang. Ang langit ay parehong walang awa at mapagmahal. Ang walang awa ay kapag ang mga magsasaka ay nagtagumpay sa malaking makalangit na kapigatian, nang ito ay napakahirap na lampasan, ito ay walang awa. At ito ay sinasabing mapagmahal, dahil, sa panahon ng kapigatian, kung hindi mo malalampasan ang dakilang makalangit na kapigatian, may isa pang pagkakataon, isang mas mahirap na pagkakataon, ngunit isang pagkakataon pa rin upang masulyapan ang walang kamatayang landas. Ang pagkakataong ito ay tinatawag na Soldier Dissolution and Sansian, na nangangahulugang kung hindi mo malalampasan ang huling kapigatian, maaari mong isuko ang iyong pisikal na katawan at maging isang sundalo at isang sansian, na siyang estado ng pagiging isang guro. Gayunpaman, ang pagiging isang sansian ay libu-libong beses na mas mahirap kaysa sa landas ng paglilinang. Ang sansian ay walang pisikal na katawan, tanging isang enerhiyang katawan, at sa loob ay isang purong kaluluwa. Ang sansian ay may malaking kapigatian, isang malaking makalangit na pagsubok sa kapigatian bawat 1,000 taon, at kabuuang 12 beses ang dapat lampasan bago mo maalis ang mga tanikala ng kapigatian. 12 malalaking kapigatian sa langit, paisa-isa. Mas malakas kaysa sa huling pagkakataon, haha. Hindi ito mailalarawan sa mga salita ng mga makakalusot. Sila lang ang nakakaalam ng pait. Ang lahat ng mga magsasaka ay hindi gustong matuno sa immortalidad maliban kung sila ay nasa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. At ang mga immortal ay mga kaluluwa. Ang ilang masasamang tao, upang maiwasan ang kaparusahan ng malaking makalangit na kapigatian kada 1,000 taon, ay madalas na lamabis at naghahanap ng bagong tagapagdala upang maiwasan ang makalangit na kapigatian, o kahit na magsanay muli. Prangka, ang sitwasyong ito ay upang sakupin ang katawan at magsanay muli, at ang bagay ng pag-agaw sa katawan ay ang tagapagsaka ng yugto ng Jindan. Ang kaluluwa ng immortal ay makapangyarihan, at ang ordinaryong antas ng Jindan ay hindi kayang tiisin ang kaluluwa ng immortal, kaya ang mataas na antas na Jindan ay naging pinakamahusay na kaldero sa mga mata ng mga immortal na gustong magsanay muli. Ikaw naman. Hehe, nangangahas akong sabihin na hanggat ang iyong perpektong 10-turn golden elixir ay kilala ng mga nakakalat na immortal o ilang kaluluwang halimaw, tiyak na magdudulot ito ng madugong bagyo at mabigla pa ang 3 kaharian. So, naiintindihan mo na ba ngayon? Mabagal na natapos magsalita si Yun Changxi. Ngunit si Yang Yiyo ay pawis na pawis sa kanyang likod, at ang malamig na hangin ay naglalabas mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Bigla siyang nanginag, dahil naisip ni Yang Yiyo ang kanyang matandang lalaki na ngayon ay isang makapangyarihang katawan ng kaluluwa,
isang kaluluwa ng 12 kapigatian na nakakalat sa walang kamatayang pinakamataas. Ang kanyang boses ay nanginginig, lumulunok ng kanyang laway, nautal si Yang Yiyo, matanda, nako, guro, hindi ako masama sa iyo, tama. Walang kamalay-malay na sinabi ni Yun Changxi, hindi masama, ikaw na bastos na batang lalaki ay hindi iginagalang ang iyong guro, patuloy mong pinag-uusapan ang tungkol sa kawalang kamatayan ng matanda, at madalas na nagdudulot ng kaguluhan sa iyong guro. Nagdulot ka ng matinding paghihirap sa kaluluwa ng iyong guro at pagkakatulog ng maraming beses. Sabihin mo sa akin kung ano ang mabuti tungkol dito. Nang marinig ni Yang Yiyo ang kanyang amo na sinabi ito, ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang noo. Sinabi niya sa nanginginig na tinig, Guru, ako ang iyong mahal na disipulo, wala kang magagawa na labag sa kalooban ng langit. Labag sa kalooban ng langit. Bakit mo ginagawa ang ano? Sabi ni Yun Changxi dito, at biglang nag-react. Pagkatapos ay nagkaroon ng mahabang katahimikan, ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na ang kaluluwa ng matanda ay napakagulo sa sandaling ito, na parabang nagkakaroon ng bagyo. Tamang-tama, sa susunod na sandali ang dumadagandong na dagandong ni Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa isip ni Yang Yiyo, asshole, ikaw na masamang nilalang, sa tingin mo ba ang iyong amo ang kukuha sa iyong katawan? Anong biro, ang iyong Panginoon ay isang marangal na 12 kapigatian na walang ginagawa na pinakamataas na kaluluwa, at nakaalis na sa mga tanikala ng makalangit na kapigatian. Paano siya magiging interesado sa iyong maliit na ginintoang elixir na katawan, masamang nilalang, galit na galit ka sa iyong Panginoon. Pawis na pawis si Yang Yiyo dahil sa sumpa ng matanda. Wala man lang siyang lakas ng loob na magsalita, pero gamaan ang loob niya. Ngayon lang siya mapag-alitan ng tahimik. Kabanata 602 Pag-uudyok sa isang malaking kaaway. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalaman ni Yang Yiyo na ang matanda ay hindi lamang marunong, ngunit napakahusay din sa paggagalit ng mga tao. Sa sobrang galit niya sa matanda ay nagmura siya ng kalahating oras. Ang salitang, isinusumpa mo, ay hindi sapat upang ilarawan kung gaano ito miserable. Gayunpaman, inamin ni Yang Yiyo na mayroon siyang ideya sa kanyang isipan kung papalitan ng matanda ang kanyang katawan. Matapos huminto ang matanda, pinunasan ni Yang Yiyo ang kanyang pawis at nakangiting sinabi, Matanda, sa totoo lang, hindi mo ako masisisi ng buo. Ikaw ang nagsabi na kung mas mataas ang espiritu at kaluluwa ng immortal, mas malamang na sakupin nito ang isang ginintoang elixir na katawan tulad ng sa akin. Ikaw ang espiritu at kaluluwa ng 12th Tribulation Supreme Immortal, ang pinakamataas na pag-iral sa mundo. Iniisip ko kung kukunin mo ang aking katawan. Hindi ba normal ito? Pinapagalitan mo ba ang iyong Panginoon sa paikot-ikot na paraan, o pinupuri mo ang iyong Panginoon? Malamig na sumangot si Yun Changxi, ngunit hamupa ang kanyang galit. Syempre pinupuri kita. Ipinapangako ko na hinding-hindi kita iisipin na masamang tao. Ikaw ang pinakamagandang tao sa mundo maliban sa pamilya ko. O hindi, ikaw ang aking pamilya. Dati isang guro, palaging isang ama, mabilis na pambabala sa kanya ni Yang Yiyo. Okay, stop pambabala, little brat. Pero hindi talaga kita sinisisi. The reason I cursed you is just the cursed people, parang matandang makulit na bata ang boses ni Yun Changxi. Kay Yang Yiyo. Mukha ay puno ng mga itim na linya, gusto niya talagang sabihin ang, All Immortal, ngunit hindi siya nang ahas. Siya. Natatawa lang. Ngunit pagkatapos ay narinig ko ang master na nagsabi, ikaw ay maingat at naghihinala sa akin ngayon. Sa katunayan, ito ay mahirap na maging tama. Tandaan ito sa hinaharap. Kapag lumakad ka sa mundo ng paglilinang, hindi ka dapat magtiwala sa sinuman, kahit na ito ay iyong guro. Sinasabi ng sining ng digmaan na ang digmaan ay ang paraan ng panlilinlang, at lahat ay patas sa digmaan. Sa katunayan, ang prinsipyong ito ay naaangkop din sa mundo ng paglilinang, at kahit nasa kalsada ng paglilinang, ito ay 1,000 beses na mas masahol pa. Ang paraan ng digmaan ay paraan din ng panlilinlang, at ang mga taong naglilinang ng katotohanan ay mayroong libu-libong mahika at kayang bigyang kahulugan ang mga ito ng lubusan. Kaya naaalala ito ng aking hanggal na alagad. Kapag lumakad ka sa mundo ng paglilinang sa hinaharap, dapat mong panatilihin ang isang mapagbantay na puso at huwag magtiwala sa sinuman ng madali. Sa ganitong paraan lamang maaari kang mabuhay ng mas mahaba kaysa sa iba at higit pa. Ang paraan ng guro, ikaw bata pinahahalagahan mo ang pagkakaibigan at katapatan. Sa Earth, ikaw ay nasa sinaunang martial arts world lamang, at mayroon kang ilang mga lupon. Limitado rin ang martial arts ng mga sinaunang martial artist. Okay lang na pahalagahan mo ang pagkakaibigan at katapatan. Ngunit sa mundo ng mga magsasaka, ang puso ng mga tao ay hindi mahuhulaan at ito ay pinakamahirap na bantayan.
Kung ikaw ay tulad pa rin sa Earth, ikaw ay magdurusa ng isang malaking pagkawala maaga o huli. Minsan kailangan mong magkaroon ng mukha ng bodhisattva at pusong bato upang mabuhay sa hindi inaasahang mundo ng paglilinang. Pagkatapos ng lahat, ang iyong paglilinang ay masyadong mahina ngayon, at kailangan mo pa ring protektahan ang iyong sarili ng mabuti. Ang kaluluwa ng iyong Panginoon ay malakas, ngunit hindi ito makapangyarihan sa lahat. Kahit na bumalik ang iyong Panginoon sa mundo ng paglilinang sa hinaharap at ay recast ang katawan ng isang nakakalat na immortal, imposibleng maprotektahan ka habang buhay, tama ba? Sa oras na ito, si Yun Changxi ay parang isang mabait na ama, matiyagang nagsasabi kay Yang Yiyu tungkol sa mga kahirapan at kalituhan ng daan patungo sa paglilinang. Labis nitong naantig si Yang, at sineseryoso din niya ang mga salita ng kanyang amo sa kanyang puso. Alam niya na ang sinabi ng matanda ay ang pinakamahalagang kayamanan ng kapangyarihan ng paglilinang. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay at pamumuhay ng mas mahaba, maaari kang magpatuloy, kung hindi, gaano ka man talento, kung mamatay ka sa kalahati, walang makakaalala kung sino ka. Ang guro at ang disipulo ay nagmura ng isang sandali, at nag-usap tungkol sa katotohanan sa susunod na sandali. Sa madaling salita, alam ni Yang Yian na ang matanda ay talagang napakabuti sa kanya. Kasabay nito, habang nakikipag-usap si Yang Yian sa kanyang amo, sa Yinyang Mountain ng Nanshanzhou sa Dashan Territory, matatagpuan ang sekta ng Yinyang Sect. Sa Fate Tablet Hall ng Yinyang Sect, hindi mabilang na mga nameplate ang nakadisplay sa hall. Ang isa sa mga Fate Tablet ay gumawa ng isang nakikitang tunog at agad na nabasag. Tumangala ang alagad na nagbabantay sa bulwagan ng Fate Tablet, biglang nagbago ang mukha, itinaas ang kamay para kunin sa kamay ang nabasag na Fate Tablet, saka tumalikod at nagmamadaling umalis. Ang buong Fate Tablet Hall ay nahahati sa ilang mga lugar, at mayroon ding ilang mga tao na nagbabantay dito. Ang mga Fate Tablet na binabantayan ni Wang San ay ang mga Fate Tablet ng mga anak ng matataas na antas na mga disipulo ng buong Yinyang Sect, kaya nang makita ni Wang San ang Fate Tablet na nabasag, hindi niya ito punanggahasang pabayaan, at nagmamadaling kinuha ang Fate Tablet para bigyan ng sulat ang pamilya ng Fate Tablet. Noong nabasag lang ang Fate Tablet, ang ilang mga taong may mataas na cultivation ay makakahanap pa rin ng ilang mga pahiwatig. Meron. Isa lamang ang resulta ng pagkabasag ng tableta ng kapalaran pagkahulog. Kapag pumasok ang lahat ng mga alagad ng isang malaking sekta, dapat silang mag-iwan ng bakas ng kanilang kaluluwa sa kanilang mga Fate Card, na pantay na inilalagay sa Fate Card Hall ng sekta. Ang bentahe ng paggawa nito ay kung ang isang aksidente ay nangyari sa labas, ang mga tao sa sekta ay malalaman ito sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay galugarin ang sanhi at epekto, o matunten ang mamamatay tao para sa paghihiganti, at iba pa. Ipinapalam din ito sa sekta na ang isang taong may matibay na pundasyon ay namatay. Matapos marehistro, sa susunod na pagkakataon ay may bakante na mapupunan. Kung ang namatay na alagad ay may hawak na mahalagang posisyon, dapat itong punan sa unang pagkakataon. Kaya ang mga Fate Card ay ibinibigay sa mga mahalaga. Sa madaling salita, ang mga Fate Card na binabantayan ni Wang San ay ang lahat ng Fate Card ng mga nakababatang henerasyon ng buong mataas na opisyal ng Yinyang Sect. Kung tuwirang sabihin, lahat sila ay mga pangalawang henerasyong tao, at sila ay mayaman o marangal, at lahat sila ay mga taong may kapangyarihan, pinagmulan at lakas. Pamilyar na pamilyar si Wang San sa sirang Fate Card ngayon. Fate Card iyon ni Jian Cheng, ang ikalimang elder at ang pinakamamahal na apo ni Jian, na ikalimang ranggo sa siyam na elder ng sekta. Hindi nang ahas si Wang San na pabayaan ang sirang Fate Card ni Jian Cheng. Pagkalabas ng bulwagan, nagmamadali siyang sumakay sa high-level flying spirit beast na espesyal na ginamit para sa Fate Card Hall, lumipad diretso sa Waxing Peak kung saan naroon ang ikalimang elder na si Jian Waxing. Sa Yinyang Sect, maliban sa Sect Master, ang siyam na matatanda ay may kanya-kanyang sariling mga bundok. Nakatira si Jian Waxing sa Waxing Peak, na ipinangalan sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumipad si Wang San sa tuktok ng Waxing Peak. How dare you? Sino ang nakasakay at lumilipad sa Waxing Peak? Isang malakas na ingay ang narinig. Kung ito ay normal, matatakot si Wang San, ngunit ngayon ay ginagawa niya ang kanyang tungkulin, at naniniwala akong walang nang ahas na pigilan siya. Sa katunayan, ayon sa mga alituntunin ng sekta, walang sinuman ang maaaring lumipad sa mga pangunahing taluktok, at lahat ay dapat maglakad sa bundok. Ito ay salamin ng ranggo at paggalang sa mga nakatatanda. Kung sino man ang lalabag sa panuntunang ito, ang mas magaan na parusa ay 50 hampas ng espiritual na letigo, na mag-iiwan ng isang patong ng balat na natuklap kahit hindi patay, at ang malubhang paglabag ay direktang pupugutan ng ulo. Sa oras na ito, si Wang San ay nakaupo sa lumilipad na espiritong hayop, tinitingnan ang tagapag-alaga na disipulo ng Invisible Peak na may kalmadong mukha, at dahan-daang nagsabi,
si Wang San, isang disipulo ng sikat na bulwagan, ay gustong makita si Elder Jian, pumunta at mabilis na magulat, nasira ang life card. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang mukha ng alagad na tagapag-alaga, at natural na naunawaan niya na ang mga disipulo ng Lifeguard Hall na dumarating dito ay ang jinx na darating, at sila lang din ang mga disipulo na maaaring lumipad sa oras na ito ayon sa mga tuntunin ng sekta. Hindi niya ito pinigilan, sinenyasan si Wang San na lumapag, at pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo sa kuweba upang magulat. Hindi nagtagal ay dinala si Wang San sa Invisible Cave. Pagpasok sa Cave Hall, nakita ni Wang San ang Invisible Room ng 5 Elders ng Yin Yang Sect. Si Wang San, isang alagad ng sikat na bulwagan, ay nagbibigay-pugay kay Elder Jian. Bago siya matapos magsalita, pinutol siya ni Jian Waxing, kaninong life card ang nasira at ipinakita. Nanginginig si Wang San sa harap ni Jian Waxing, at hindi siya nang ahas na huminga. Walang paraan na nasa mataas na posisyon si Jian Waxing, at ang kanyang paglilinang ay hindi maarak. Ang momentum na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpabagabag sa kanya. Kinuha niya ang life card at sinabing, pag-uulat kay Elder Jian, ito ang life card ni Young Master Jian Chengjian. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang life card sa kanyang kamay ay lumipad papunta sa kamay ni Jian Waxing, at kasabay nito, isang hininga na nagpalubog kay Wang San na lumabas mula kay Jian Waxing. Direktang bumagsak si Wang San sa lupa sa ilalim ng pressure na ito, at ang takot sa kanyang puso ay masyadong malakas. Nakita ni Wang San ang mukha ni Jian Waxing na madilim na parang tubig, at ang liwanag sa kanyang kamay ay kumislap. Isang patak ng dugo ang tumulo mula sa sirang life card. Sa susunod na sandali, isang mahinang natitirang kaluluwa ang lumutang mula sa sirang life card, na siyang natitirang kaluluwa ni Jian Cheng. Shenger, sabihin mo kay Lolo kung sino ang nanakit sa iyo. Tanong ni Jian Waxing na may nanginginig na boses. Lolo, kailangan mo akong ipaghiganti. Ito ay isang bata na nagngangalang Yang Yian. Ninakaw ko ang Origin Stone sa minahan ni Senior Sister Tang. Noong hinabol ko siya, napilitan akong wasakin ang aking ginintoang elixir, matapos magsalita ang natitirang kaluluwa ni Jian Cheng, tuluyan itong nawala. Shenger, huwag kang mag-alala, dudurugin ni Lolo si Yang Yian hanggang sa maging abo, namula ang mukha ni Jian Waxing, at ang kanyang mga damit ay lumipad sa hangin, at ang buong bulwagan ng kuweba ay tinatangay ng malakas na hangin. Si Wang San, na nakahandusay sa ibaba, ay nawalan ng malay sa ilalim ng malakas na hininga ni Jian Waxing. Alam din ni Yang Yian na nakapukaw siya ng malaking kalaban. Pagkatapos makipag-chat sa kanyang amo, pumasok ang kanyang isip sa Chen Kun Pot. Mula nang makuha ng Chen Kun Pot ang kapangyarihan ng pinagmulang bato, hindi niya nasuri kung anong mga pagbabago ang naganap sa Chen Kun Pot. Gayunpaman, sa paghusga mula sa katotohanan na isang patak lamang ng tubig ng buhay ngayon ang nag-ayos ng kanyang panloob at panlabas na mga pinsala, ang Chen Kun Pot ay tiyak na sumailalim sa isang malaking pagbabago at pagpapabuti sa pagkakataong ito. Sa pag-asa, pumasok ang isip ni Yang Yian sa Chen Kun Pot. Sa susunod na sandali, lumitaw ang kanyang isip sa likod ng Chen Kun Pot. Nakita ni Yang Yian ang mga pagbabago sa loob, ngunit nagulat siya at natigilan. Kabanata 603, Kaliwanagan ng Dragonfish King Chen Kun Pot Spirit Peach. Na-absorb ng Chen Kun Pot ang Origin Stone, kaya normal na magbago ito, at abnormal ito kung hindi ito magbabago. Ngunit pagkatapos na pumasok ang kamalayan ni Yang Yian sa Chen Kun Pot at makita ang eksena sa loob ng Chen Kun Pot, naramdaman niyang may mga guni-guni siya, o napunta siya sa maling lugar. Noong nakaraan, sa bahay ng Chen Kun Pot kung, mayroong isang maliit na lawa at lupa, at ang paligid ay nasa isang magulong estado, kabilang ang kalangitan, na kung saan ay isang malabo na kulay. Ito ay isang puwang na may sigla at walang kinalaman sa maliit na mundo. Ngunit ngayon, nakita ni Yang Yian ang isang maliit na mundo na lumitaw sa kanyang harapan. May mga bundok, tubig, damo, puno, asul na langit at puting ulap. Ang pinakamahalagang punto ay pagkatapos na makapasok sa Chen Kun Pot sa pagkakataong ito, maramdaman niya na mayroon siyang mas malinaw na koneksyon sa espasyo ng Chen Kun Pot. Ang dating maliit na lawa ay naging maliit na ilog na halos 8 o 9 na metro ang lapad. Ang pinagmulan ay ang lugar ng Spring Eye. Umiiral pa rin ang Life Stone, na naglalabas ng mahinang berdeng ilaw. Sa Life Stone, ang orihinal na 6 na patak ng Life Water ay 5 patak na ngayon. Sa isang patak na ginamit niya noon, dapat may 6 na patak pa rin ng Life Water. Gayunpaman, maingat na pinagmasdan ni Yang Yiu at natagpuan na ang Life Water at Life Stone ay nagbago mula sa orihinal na berde hanggang sa madilim na berde. Walang duda na ang sigla ng Life Water ay napabuti. Hindi nakakagulat na isang patak lamang ng Life Water ang makakapag-ayos ng kanyang malubhang panloob at panlabas na pinsala sa maikling panahon. Ang lahat ay dumaan sa qualitative change. Isang tuktok ng bundok ang lumitaw sa mata ng tagsibol.
Ito ay halos 100 talampakan ang taas. Tila ang mga sinaunang puno sa bundok ay matatayog at malalagang, at maraming halaman ang tumubo. Ang kabilang dulo ng batis ay dumiretso pababa at umagos sa magulong ambon sa loob ng 1,000 metro. Ang lugar ng buong espasyo ay hindi masyadong nagbago. Isa na ngayong square kilometers ang radius. Natatakpan pa rin ito ng magulong ambon sa buong paligid, parang misteryosong belo. Ang espiritual na enerhiya ay higit sa 10 beses kaysa sa labas ng mundo. Naisip ni Yang Yiyo na maaari siyang pumunta sa Chenkunpot Space upang magsanay sa pag-iisa sa hinaharap. Walang araw sa kalangitan, at ang bughaw na kalangitan at puting ulap ay hindi naiiba. Bagamat maliit ang espasyo, isa na itong maliit na mundo. Ang isa pang pagbabago ay nalaman ni Yang Yiyan na ang pinakamahina sa mga espiritual na gamot na inilipat niya noon ay umabot sa 100 taon, marami ang umabot sa 300 taon, at higit sa 10 sa mga ito ay umabot sa 500 taon. Pagkatapos ng magaspang na pagkalkula sa kanyang isip, ang antas ng espiritual na gamot ay tila tumaas ng 100 taon ng sabay-sabay. Ang pagkatuklas na ito ay nagpasigla at nabigla sa kanya. Ang paglinang sa katotohanan at pagpino ng elixir ay ang pinakamabilis na paraan upang mapabuti ang paglilinang, at ito rin ang pundasyon ng pag-unlad ng pundasyon ng isang sekta. Tila sa loob ng ilang taon, ang mga espiritual na gamot na ito ay makakaabot ng libu-libong taon. Ang mga espiritual na gamot sa libu-libong taon ay isang mahirap na kondisyon para sa pagdadalisay ng mga mid-range na elixir. Nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng malaking hardin ng espiritual na gamot sa hinaharap. Hanggat mayroong mga binhi ng espiritual na gamot, maaari niyang patuloy na linangin ang espiritual na gamot na kailangan niya. Huwala. Habang si Yang Yiyan ay nasa kawalan ng ulirat, ang lugar kung saan ang spring ay isang malalim na pool pa rin, biglang narinig ang tunog ng pagtalsik ng tubig. Nakita ni Yang Yiyan ang isang malaking tilamsik ng tubig na lumalabas mula sa kalmadong ibabaw ng tubig, na sinundan ng isang golden dragonfish na lumundag. Ito ang dragonfish na nahuli ni Yang Yiyan mula sa Fairy Lake sa kanyang bayan at inilagay sa espasyo ng Chenkunpot. Ang dragonfish na tumalon sa kanyang harapan ay lumaki na sa halos 3 metro. Pumayag si Yang Yiyan na siya ang Dragonfish King dahil ito ang pinakamalaking dragonfish sa buong lawa. Ang Dragonfish King ay tumalon at muling tumalsik sa tubig, lumalangoy patungo kay Yang Yiyan. Pagkarating sa baybayin, lumalangoy ito pabalik-balik, tinitingnan si Yang Yiyan paminsan-minsan. Nagbigay ito kay Yang Yiyan ng ilusyon na ang dragonfish na ito ay isang matandang kaibigan, at mukhang tuwang-tuwa ito sa kanya. Pagkatapos ay lumitaw ang 12-dosenang maliliit na dragonfish sa tabi ng dragonfish at nagsimulang lumangoy sa paligid nito. Ang eksena sa sandaling ito ay karapat-dapat na maging hari ng dragonfish. Sa isang tiyak na sandali, gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, at bigla niyang naramdaman na may espiritual na enerhiya na nagmumula sa Dragonfish King. Nabuksan na ba? Tumingin si Yang Yiyan sa hari ng dragonfish at sinabi sa sarili. Kitang-kita niya ang mahinang espiritual na enerhiya na nagmumula sa katawan ng Dragonfish King. Ito ang tinatawag na espiritu ng mga ordinaryong tao, ngunit sa mata ng mga magsasaka, ito ay nagbubukas ng espiritual na karunungan. Mula ngayon, ang Dragonfish King na ito ay maaaring sumipsip ng asensya ng araw at buwan at humakbang sa paglilinang. Ikaw ang unang dragonfish na nagbukas, at ikaw rin ang pinakaunang nilalang sa espasyo ng Chenkunpot. Bueno, bibigyan kita ng isang patak ng tubig ng buhay. Umaasa ako na sa mundo ng Chenkunpot na may masaganang espiritual na enerhiya, magkakaroon ka ng pagkakataon balang araw. Pagkatapos sabihin ito, iwinagayway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay, at isang patak ng tubig ng buhay sa lifestone ang lumipad papunta sa Dragonfish King. Sa isang pitik ng kanyang daliri, lumipad ang tubig ng buhay patungo sa Dragonfish King. Para bang alam niya na ang tubig ng buhay ay isang magandang bagay, ibinuka ng Dragonfish King ang kanyang bibig at nilamon ang tubig ng buhay. Pagkatapos ay bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at umiyak kay Yang Yiyan. Ito ay isang napakababang sigaw, tulad ng isang lamok, ngunit narinig pa rin ito ni Yang Yiyan. Ang Dragonfish King ay tumango kay Yang Yiyan na lumalangoy sa tubig, na parang nagpapasalamat sa kanya. Bahala ka. Magsanay ng mabuti. Sana ay magkaroon ka ng pagkakataong tumalon sa Dragon Gate sa hinaharap. Ngumiti si Yang Yiyo at nasa mabuting kalooban. Nagising na ang Dragonfish sa Chenkunpot. Ito ang magiging unang nilalang na may karunungan sa Chenkunpot, at nagdulot din ito ng sigla sa Chenkunpot. Hindi imposible na ang dragonfish ay mag-transform sa isang dragon sa hinaharap. Kung ang isa ay magtagumpay, maaaring may mas maraming dragonfish na maaaring magising sa hinaharap. Kung lahat ng 12 ng dragonfish na ito ay mapupuyat at mabago, posibleng may makapangyarihang dragon clan na lilito sa mundo. Ang hindi alam ni Yang Yiyo ay ang imahinasyon na ito sa kanyang puso ay totoong nagkatotoo makalipas ang ilang taon.
Ang misteryoso at makapangyarihang Five-Clawed Golden Dragon Clan ay lumitaw sa Three Realms. Siyempre, ang lahat ng ito ay mga susunod na kwento. Ang mga aksyon ngayon ay ganap na pabigla-bigla, at siya ay nasa mabuting kalooban nang makita niya ang dragonfish na nagising. Gayunpaman, hindi inaasahan niyang Yiyu na ngayon, ang patak ng tubig na ito ng buhay ay magbibigay daan sa kanya upang makilala ang isang matandang kaibigan. Pagkatapos ay kumalat ang isip ni Yang Yian. Gusto niyang makita kung nasaan sila Wang Zai at Hao Dudu ngayon. Nang gumuho ang Lotus Altar noong araw na iyon, inilagay niya sina Wang Zai at Hao Dudu sa Chenkun Pot. Ang kanyang kumalat ang isip at natagpuan sina Hao Dudu at Wang Zai. Sa sandaling ito, ang dalawang espiritong hayop ay nasa bundok sa likod ng bukal. Sa paghusga sa hitsura ng dalawang espiritong hayop, tila sila ay nasa estado ng ebolusyon, na nagpagan ng pakiramdam ni Yang Yian. Ito ay mabuti na magkaroon ng sapat na espiritual na enerhiya sa palayok ng Chenkun. Nakalunok si Wang Zai ng isang patak ng dugo ng Fengdian God Dog, at inaasahan ang ebolusyon. Inaasahan ni Yang Yian kung ano ang magiging hitsura ni Wang Zai pagkatapos ng ebolusyon. Hao Dudu. Hindi inaasahan na ito ay mag-evolve. Medyo natigilan si Yang Yian noong una, ngunit nang makita niya ang isang puno ng peach na puno ng matingkad na pulang peach na may masaganang espiritual na enerhiya sa bundok, bigla niyang naintindihan. Ang espiritual na prutas na peach tree na lumitaw sa bundok ay tiyak na kinain ni Hao Dudu. Pagkatapos ng maingat na pakiramdam, medyo nabigla si Yang Yian. Ang peach tree na ito ay talagang isang top-grade spiritual fruit tree, na may mga peach na kasing laki ng kamao, na bawat isa ay may malakas na aura at sigla, hindi mas masahol pa kaysa sa tubig ng buhay. Sa pangkalahatan, ito ay mas malakas pa kaysa sa tubig ng buhay. Ang pinakakatangian ng tubig ng buhay ay ang malakas na sigla nito, at ang aura na ibinubuga ng mga peach sa puno ng peach na ito ay 3 beses na mas malakas kaysa sa aura na nasa Tian Yuandan na kanyang pinino. Sa mga mata ni Yang Yiu, isa itong top-grade na alchemy treasure, na magagamit para pinuhin ang mid-range at high-level na elixir. Sa kasamaang palad, mayroon lamang 8 mga may lakotan dito. Kung kumain ng isa si Hao Dudu, dapat mayroong 9 na peach sa puno ng peach na ito. Pagkatapos ay ginalaw ni Yang Yiu ang kanyang isip at pinili ang lahat ng natitirang 8 peach. Natatakot siyang magising sina Hao Dudu at Wang Zi at magdulot ng gulo. Ang ganitong uri ng espiritual na bunga ng langit at lupa ay dapat gamitin sa mahahalagang lugar. Ngayon, tila ang espiritual na puno ng peach na ito ang pinakamalaking kayamanan na lumitaw pagkatapos na i-upgrade ang Chenkun Pot sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, si Xiangxiang ay hindi dito. Kung narito siya, kinain niya ang lahat ng pagkain na nakatakas. Bulong ni Yang Yiu sa sarili. Nang maisip niya si Daor, bigla siyang nakaramdam ng kawalan sa kanyang puso. Sa totoo lang, sobrang namiss niya si Daor. Nasaan ka ngayon, Xiangxiang? Matapos magsalita ng ilang sandali si Chenkun, ang isip ni Yang Yiu ay umalis sa Chenkun Pot at binuksan ang kanyang mga mata para magising. Nagpasya siya sa kanyang puso na kailangan niyang hanapin si Daor at ang kanyang pangalawang apprentice na sina Wang Zongren at Wu Mokyo. Dahil ang bagyo sa kalawakan sa araw na iyon ay maaaring magdala sa kanya at sa munting monghe sa Mountain at Sea Realm, kung gayon ang iba ay dapat na dinala din sa Mountain at Sea Realm. Gayunpaman, ang pagbagsak ng Lotus Altar ay naging sanhi din ng pagbagsak ng Mountain at Sea Channel, at isang bagyo sa kalawakan ang naganap, na maaaring nagdala sa kanila sa iba't ibang lugar. Naniniwala si Yang Yiu na dapat nasa Mountain and Sea Realm sila. Sa katunayan, ang pinakakinabahala niya ay sina Daor at Xiangxiang. Noong panahong iyon, nasugatan si Daor, at hindi niya alam kung makakaligtas pa siya. Matapos gumaling mula sa kanyang mga sugat, binati ni Yang Yian ang munting monghe na si Zug, winasak ang katawan ng 3 gwardya, ninakawan ang kanilang pera, at agad na pumasok sa Tangting Mountain. Ngayon gusto na nilang umalis ng mabilis, tumawid sa Tangting Mountain at pumasok sa Sanxiu City, pansamantala silang ligtas. Sa pagkamatay ni Jian Cheng, na nasa tuktok ng gitnang yugto ng Golden Elixir, naniniwala si Yang Yian na hindi ito pababayaan ng Panginoon ng Jiaoyao City at Yinyang Sect. Si Jian Cheng ay inaangkin na apo ng elder ng Yinyang Sect. Bagamat walang pakialam si Yang Yian, hindi ito nangangahulugan na hindi siya magbabantay. Kabanata 604, Bersyon ng Bundok at Dagat ng Water Curtain Cave. Ayon kay Zugkong, ang Tangting ay halos 500 milya ang layo mula sa Sanxiu City. Kailangan nilang tumawid sa buong Tangting Mountain sa isang tuwid na linya, na maaaring tumagal ng 3 araw. Gayunpaman, napangiti lamang si Yang Yiu dito. Ang buong bundok Tangting ay walang katapusan, at napakaposibleng tumawid dito sa isang tuwid na linya. Mabilis na makarating sa Sanxiu City sa ika-4 na araw. Ang mga bundok sa Mountain at Sea World ay iba sa Earth. Isa itong tiwangwang sinaunang lugar.
Kahit saan ay matatawag na primitive forest. May mga matataas na sinaunang puno at mabangis na hayop sa lahat ng dako. Ang pinakamahalagang bagay ay ang karamihan sa kanila ay mga halimaw. Ito ay hindi mapaghihiwalay sa kapaligiran. Ang mundo ng bundok at dagat ay may sapat na espiritual na enerhiya. Normal para sa mga ordinaryong hayop na buksan ang kanilang espiritual na mga butas. Sa makatuwid, karamihan ay may mga halimaw sa mga bundok. Depende ito sa antas ng lakas. Sa simula, mabagal ang paglalakad ng 4 na tao dahil nag-aalala sila sa pagkakaroon ng mga halimaw. Nang magdilim na, naramdaman nilang 100 milya na ang kanilang nilakad. Sa kabutihang palad, maliban sa ilang ordinaryong hayop, walang lumitaw na halimaw. Ang mga ordinaryong hayop ay maaaring harapin ng monghe na may pinakamababang paglilinang sa 4. Nang makitang dumidilim na ang langit, iminungkahi ni Yang Yio, maghanap tayo ng lugar na mapagpahingahan. Hindi kami magmamadali sa gabi. Magsanay tayo at magpahinga. Maglalakad kami sa maghapon. Sa palagay ko ang mga tao mula sa Jiaoyao City ay hindi makakahabol sa maikling panahon. Kahit mahuli natin sila, magtatagal. Okay, Kuya Yang, hahanap ako ng mapagkukunan ng tubig. Sabi ni Zugkong. Well, hard work. Napaka-convenient na makahanap ng pinagmumulan ng tubig sa kailaliman ng mga bundok. Umalis si Zugkong pagkatapos tumingin sa isang direksyon. Naghintay si Yang Yio at ang dalawa pa ng halos 10 minuto, ngunit hindi pa rin nakitang bumalik si Zugkong. Sa oras na ito, sinabi ni Zugming na may kaunting pag-aalala, Brother Yang, pupuntahan ko kung bakit hindi pa bumabalik ang kapatid ko. Pupunta ako. Nagsalita lang si Yang Yio, at sa oras na ito ay isang dagandong ang tumunog. Umuungol. Parang galing sa direksyon kung saan umalis si Zugkong. Nagbago ang mukha ng 3 tao. Halimaw na hayop. Agad na tumakbo si Yang Yio patungo sa direksyon kung saan umalis si Zugkong. Walang duda na nakatagpo si Zugkong ng halimaw na hayop. Parang ang layo pa nito, 100 metro ang layo. Kuya, sabik na umalis si Zugming at mabilis na naabutan si Yang Yio. Sinundan siya ng batang monghe na si Lao Fan pagkatapos niyang kantahin ang pangalang Budista. Hindi pa siya nakatagpo ng halimaw, ngunit hindi niya inaasahan na may lalabas na halimaw kapag nagpapahinga siya sa gabi. Nang marinig ni Yang Yian ang dagandong at tumakbo ng 100 metro, narinig niya ang sigaw ni Zugkong. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang isang puting figure na kumikislap sa kanyang paningin at naglalaho sa mga tuktok ng puno. Emph! Malamig na bamantong hininga si Yang Yian, tumalon at lumipad sa sinaunang puno upang habulin, ngunit isang sanga na lamang ang kanyang nakitang umuugoy-ugoy sa di kalayuan, at hindi na niya makita ang bakas. Sa isang iglap, inilabas ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan, at sa sumunod na sandali ay nakita niya ang puting anino sa kanyang espiritual na kamalayan. Isa pala itong halimaw na puting unggoy, malaki ang katawan at mahahabang paa. Si Zugkong ay tila nawala ng malay at dinala sa balikat ng puting unggoy, na lumipad sa matataas na sinaunang mga puno. Sa oras na ito, ang tanging magagawa ni Yang Yian ay ang habulin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas si Zugkong upang maghanap ng pagmumula ng tubig at nahuli siya ng halimaw. Ito ay sapat na upang ipakita ang kapangyarihan ng puting unggoy na halimaw na ito. Southwest direction, hahabol muna ako. Inutusan ni Yang Yio ang maliit na monghe at si Zugming, na hinihiling sa kanila na pumunta sa timog kanluran. Pagkatapos ay tumalon pababa si Yang Yio mula sa sinaunang puno at nagsimulang humabol gamit ang kasanayang, malapit sa mundo. Mayroong malakas na enerhiya sa kalangitan sa itaas ng buong Tangting Mountain, na hindi angkop para sa paglipad. Ang pinakamabilis na paraan ay ang paggamit ng kidlat sa halip na humabol sa lupa. Bagamat naapektuhan ang bilis sa kabundukan, naniniwala si Yang Yio na maaabutan niya ang halimaw na puting unggoy. Pagkalipas ng ilang minuto, nagulat si Yang Yio. Hindi niya inaasahan na hindi niya maaabutan ang puting unggoy na halimaw na may dalang tao sa pagitan ng mga tuktok ng puno kahit na may kidlat na hakbang ng kasanayang, malapit sa mundo. Ngunit isipin ito, maaaring talunin ng halimaw si Zugkong, na nagpapakita na siya ay lubos na makapangyarihan. Bilang karagdagan, ang unggoy ay orihinal na isang duwende sa kagubatan at may geographical na kalamangan. Normal lang na hindi siya nakahabol. Sa katunayan, lahat ng grupo ng mga bagay ay may kanya-kanyang pakinabang. Bagamat mabilis ang kanyang close to the world na kasanayan, hindi naman talaga ito magagapi. May mga hadlang kapag naglalakad sa kabundukan, at may dahilan kung bakit hindi kasing bilis ng dati ang kanyang bilis. Sa kabutihang palad, ang espiritual na kamalayan ay hindi pa rin hadlang. Sinusubaybayan ni Yang Yian ang puting unggoy sa kanyang espiritual na kamalayan. Sa kasong ito, nang magkasunod na tumakbo ang dalawa ng mahigit 10 minuto, sa wakas ay nagbago ang sitwasyon. Sa
Sa isang tiyak na sandali, natagpuan ni Yang Yian sa kanyang espiritual na kamalayan na ang puting unggoy sa wakas ay tumalon pababa mula sa puno at umabot sa isang mataas na bangin. Biglang binuhat ng puting unggoy si Zug Kung at tumalon pababa. Tumalon talaga siya pababa. Pagkatapos ay nawala ni Yang Yian ang bakas ng puting unggoy at Zug Kung sa kanyang espiritual na kamalayan. Nagulat si Yang Yian at mabilis na tumakbo. Pagdating niya sa gilid ng bangin, napatulala siya. Nakita niya ang isang malaking pool ng tubig na may taas na daan-daang metro sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa harap ng kaliwang bahagi ng cliff balance ay may talon na mahigit 50 hanggang 60 metro ang lapad. Sa ilalim ng talon, mahigit 2 o 300 metro ang diretsyo sa pool. May talon na nahuhulog sa pool sa ibaba. Ito ay tila isang malaking kaldero ng kumukulong tubig na napakaganda. Ang puting unggoy na sinusubaybayan sa espiritual na kamalayan ay nawalan ng bakas mula rito. Masasabi lamang na mayroong kakaiba dito na makapaghihiwalay sa espiritual na kamalayan. Habang nagmamasid si Yang Yian, sumugod din ang munting monghe at si Zug Ming. Kamusta si Kuya Yang? Ano ang sitwasyon, boss? Hinihingal na tanong ni Zug Ming at ng maliit na monghe. Nahuli si Zug Kung ng isang halimaw na puting unggoy. Nang hinabol ko siya dito, nawala ang bakas ng puting unggoy. Ngayon nakikita ko na may mali sa likod ng talon o sa pool sa ibaba. Sabi ni Yang Yiyo. Kuya Yang, kapatid ko. Huwag kang mag-alala, nalaman ko sa aking espiritual na kamalayan na siya ay nahimatay lamang. Tila walang masamang hangarin ang halimaw na puting unggoy sa iyong kapatid, o may iba itong intensyon. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, biglang ngumisi ang munting monghe at sinabing, "Wow, boss, sa tingin mo ba ito ang Water Curtain Cave sa Journey to the West?" Medyo nag-aalinlangan si Yang Yiyo. Ang munting monghe ay may malaking imahinasyon, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito. Kung talagang may nasa likod ng talon, ito talaga ang Water Curtain Cave sa mga bundok at dagat. Isa rin itong unggoy at talon sa kalaliman ng kabundukan. Pagkatapos ay inilabas ni Yang Yiyo ang kanyang espiritual na kamalayan upang tuklasin ang talon. Sa susunod na sandali ay nalaman niyang may mali talaga sa talon, na humaharang sa kanyang espiritual na kamalayan. Pagkatapos magpaliwanag sa munting monghe at kay Zug Ming, tumalon si Yang Yiyo at lumipad sa malayong talon. Hindi siya natatakot. Alam niyang hindi siya matatakot sa oras na ito. Nahuli si Zug Kung ng halimaw na puting unggoy. Kailangan niyang pumunta at tingnan. Gaya ng sinabi ng kanyang Panginoon, si Yang Yiyo ay isang tao ng pagmamahal at katwiran. Hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang mga kapatid at kaibigan. Kahit na mayroong pool ng dragon at pugad ng tigre sa likod ng talon, pupunta siya at subukan ito. Huwala! Sumugod si Yang Yiyo sa talon. Pagkalapag, nalaman niyang may ibang mundo talaga. Ito ay isang malaking natural na karst cave, na mukhang napakalalim at humahantong sa malayo. Ang ikinagulat ni Yang Yiyo ay nakita niya ang mga bakas ng paghuhukay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lupa ay napakapatag, at may mga hakbang na nakaharap. Nangangahulugan ito na mayroong mga tao na naninirahan dito, o na ang halimaw na puting unggoy na ngayon ay orihinal na espiritong hayop ng may-ari ng kuwebang ito. Maraming hula ang nasa isip ko, pero hula lang. Pagkatapos ng lahat, kailangan ko pa ring pumunta at makita ito para malaman. Bagamat medyo malabo ang kuweba, hindi ito nakakaapekto sa paglalakad ni Yang Yiyo. Nakakalungkot na ang espiritual na kamalayan ay naharang dito, at ito ay maaaring obserbahan ng may espiritual na kamalayan. Noong unang pumasok si Yang Yian, ang kuweba ay napakabasa at madilim, ngunit pagkatapos maglakad ng halos 100 metro, bigla siyang nakakita ng mahinang liwanag sa kanyang harapan, at ang kapaligiran sa kuweba ay hindi na mamasa-masa, at may simoy ng hangin, na naging komportable. Ang buong kuweba ay napakalaki, higit sa 30 metro ang taas at mga 15 o 16 na metro ang lapad. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay hinukay na patag. Ang landas sa paglalakad ay halos 3 metro ang lapad sa kaliwa, at may batis sa kanan. Mayroong lahat ng uri ng walang pangalan na mga halaman sa daan, at nakita pa ni Yang Yian ang ilang mga espiritual na gamot na lumitaw. Ngayon ay madalas niyang isipin na ito ang dapat na yungib kung saan nakatira ang ilang senior masters, at ang puting unggoy ay ang espiritual na hayop ng may-ari ng kuweba. Hindi lang niya maisip kung bakit gustong hulihin ng kabilang partido si Zug Kung. Ito ba ay para sa kapakanan ng may-ari ng kuweba? O ang puting unggoy ay kumikilos ng mag-isa? Sa mga katanungan sa kanyang isipan, si Yang Yian ay patuloy na sumulong. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nalaman ni Yang Yian kung ano ang ilaw sa kanyang harapan. May ilang bulaklak at halaman na naglalabas ng malabong pilak na liwanag na tumutubo sa magkabilang gilid ng kuweba. Hindi man lang alam ni Yang Yiyo kung anong uri ng mga bulaklak at halaman ang mga ito, ngunit ang liwanag na ibinubuga ng mga bulaklak at halaman na ito ang nagpapaliwanag sa buong daanan ng kuweba.
At 10 metro sa unahan, may lumitaw na pintong bato na mahigit 10 metro ang taas. Sa oras na ito, sarado ang pintong bato. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at sumigaw, "Senyor ng Cave Mansion, ako si Yang Yiyo at gusto kitang makita." Nagtataka ako kung bakit mo inaresto ang kaibigan ko. Pagkahulog ng mga salita, dahan-daang bumukas ang malaking batong pinto na mahigit 10 metro ang taas at lapad. Roar! Isang dagandong ang lumabas nang bumukas ang pintong bato. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, at ang dragon-slaying sword ay agad na nasa kanyang kamay. Ang marinig ang dagandong ay simpleng nakakabingi, puno ng demonyong enerhiya. Kabanata 605 Pagiging Midwife. Akala ko ay isang tao ang lalabas, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay isang dagandong ng hayop. Agad na naging alerto si Yang Yian, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, walang tugon. Ungol, dagandong, dagandong. Isa pang serye ng mga dagandong ang tumunog, at sa pagkakataong ito ay narinig ito ni Yang Yian ng malinaw, na parabang ang tunog ay puno ng sakit. Dahil walang panganib, gumaan ang loob ni Yang Yian. Sa oras na ito, isang boses ang lumabas mula sa loob at nagsabi, "Pasok, bata mula sa lahi ng tao." Nang marinig ang boses na ito, agad na natigilan si Yang Yian. Ang boses na ito ay malinaw na boses ng tao, at ito ay napakalakas na parang isang kampana. Ngunit ang pakikinig sa kanyang mga salita ay napakamali. Ang mga salita ng kabilang partido ay tinutugunan bilang isang bata mula sa lahi ng tao. Hindi ba ito tao? Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso, at pagkatapos ay nabigla siya. Kung hindi tao, pwede lang demonyo. At ang sinumang demonyo na nakakapagsalita ng wika ng tao ay hindi isang simpleng tao. Ang kanilang lakas at karunungan ay hindi mas masahol kaysa sa mga tao. Ang ilang mga demonyo na nabuhay ng mahabang panahon ay mas masama kaysa sa mga tao. Narinig kong sinabi ni Zug kung nasa Shanghai Realm, ang lahi ng tao ay mabangis na nanghuli sa lahi ng demonyo, at ang lahi ng tao at demonyo ay hindi magkatugma. Kung ang kabilang partido ay isang makapangyarihang lahi ng demonyo, paano sila magiging mabuti sa kanilang sarili? Sa pag-iisip nito, medyo natakot si Yang Yian, ngunit hindi alam ang buhay at kamatayan ni Zug Kong, kaya kinailangan ni Yang Yian na kumagat ng bala at pumasok sa oras na ito. At hindi lahat ng demonyo ay makapangyarihan, anuman ang mangyari, dapat munang iligtas si Zug Kong. Matapos huminga ng malalim, nang pumasok si Yang Yian sa gate, isang bulwagan ang lumitaw sa kanyang paningin. Sa oras na ito, mayroong 2 puting unggoy sa bulwagan. Ang isa sa kanila ay nakahiga sa lupa na may dugo sa buong katawan, humihinga ng mabigat, at ang kanyang bibig ay nakabuka at nakasara, na tila napakasakit. Medyo natatarante si Zug Kong, at tumayo pa sa harap ng 2 puting unggoy na may pulang mukha. Sa sandaling ito, si Zug Kong ay mukhang isang mahiyaing bata. Ang isa pang puting unggoy ay higit sa 2 metro ang taas, halos 3 metro ang taas, nakatayo ng tuwid, at nakatalikod kay Yang Yian. Mula sa malayo, si Zug Kong na nakatayo sa tabi ng puting unggoy ay isang maliit na bagay, at ang puting unggoy ay medyo higanti. Walang ibang tao sa bulwagan maliban sa 2 puting unggoy at Zug Kong. Nang hindi nagtanong, nahulaan ni Yang Yian na ang nagsalita ngayon ay malamang na ang puting unggoy na nakatalikod sa kanya. Pagkatapos, maingat na naramdaman ang hininga ng puting unggoy, agad na nadismaya si Yang Yian. Hindi niya maramdaman ang pagtatanim ng puting unggoy. Marahil ay napansin nilang pumasok si Yang Yian, at ang nakatayong puting unggoy at si Zug Kong ay sabay na tumingin. Nakita ni Zug Kong ang mukha ni Yang Yian at nakahinga ng maluwag, at nagmamadaling sinabi, "Brother Yang." Lalakad na sana si Zug Kong patungo kay Yang Yian, ngunit ang puting unggoy ay malamig na sumangot, "Anak, bilasan mo at ihatid ang sanggol para sa aking asawa, kung hindi, ay kakainin kita." Umiling si Zug Kong at mapait na sinabi, "Senyor White Ape, hindi ako marunong ng gamot, pakiusap bitawan mo ako." Nang marinig ni Yang Yian ang puting unggoy na nagsasalita, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Naghahatid ng sanggol. Nahuli ng puting unggoy si Zug Kong para maghatid ng sanggol para sa kanyang asawa. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit namumula si Zug Kong nang pumasok siya. Isa na namang babaeng puting unggoy ang ihahatid niya. May ideya si Yang Yiyo. Bagaman ang puting unggoy ay isang demonyong hayop, ang mga unggoy ay ang pangkat na mukhang pinakamalapit sa mga tao. Ang babaeng puting unggoy ay malamang na mayroong lahat ng dapat na naruroon. Hindi katakatakang ngayon lang namula si Zug Kong parang isang mahiyaing bata. Sa oras na ito, isang malamig na ungol ang narinig, at pagkatapos ay hinawakan ng puting unggoy si Yang Yiyo gamit ang isang kamay. Alam ni Yang Yiyo na hindi niya mapigil ang matawa at magalit sa puting unggoy, kaya alam niyang hindi ito maganda. Nang makita ang pag-agaw ng puting unggoy, mabilis niyang iginalaw ang kanyang mga paa at ginamit ang kasanayang, malapit sa mundo, para umatras. Sa isang iglap, naiwasan niya ang pag-agaw ng puting unggoy.
Maaaring hindi inaasahan ng puting unggoy na iiwas ni Yang Yiyu ang kanyang grab. Siya. Malamig na umungol, at ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay pumailanglang sa langit at kumalat sa buong bulwagan. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yiyu na ang buong bulwagan ay tila naging isang ice cellar, at ang hangin sa lahat ng panig ay tumigas sa ilalim ng malakas na kapangyarihan ng demonyo. Isang nakakatakot na pangyayari ang nangyari. Naramdaman ni Yang Yiyu na hindi siya makagalaw. Gayunpaman, kung bubuksan niya ang Jindan Realm at pinaandar ang Chen Kungang, naniniwala siya na masisira niya ang malakas na kapangyarihan ng demonyo sa paligid niya. Nang bubuksan na sana niya ang kaharian ng Jindan, naramdaman niyang nanikip ang kanyang leeg. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang lumulutang ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, napahawak siya sa leeg ng puting unggoy. Hindi malinaw na nakita ni Yang Yiyan kung paano nakarating sa kanya ang puting unggoy at sinunggaban siya. Sa oras na ito, hawak ng mabalahibong malalaking kuko ng puting unggoy si Zug kung sa kaliwa at si Yang Yiyan sa kanan. Tumindig ang balahibo ni Yang Yiyan at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi niya inaasahan na napakalakas ng puting unggoy na ito. Siya. Orihinal na inakala na ang puting unggoy ay hindi nagbago at nakakapagsalita lamang ng mga salita ng tao, kaya hindi ito dapat maging ganoon kalakas. Ngayon niya napagtanto na mali siya. Makapangyarihan din ang puting unggoy na walang anyo ng tao. Anyway, siya, na nasa early stage ng Jindan, ay parang bata sa kamay ng puting unggoy. Nang nag-iisip si Yang Yiyu kung tatawagan siyang master, sinabi ng puting unggoy, "Huwag mong sayangin ang iyong lakas, anak. Kung gusto ko buhay mo, galaw lang ng daliri ko. Akala ko sapat na ang paghuli ng isa. Dahil sinundan mo ako, sabay tayong mag-isip ng solusyon. Mangganganak na ang asawa ko. Mas mabuting panghawakan mo ang buhay ng aking asawa at ng bata sa kanyang tiyan. Kung may mangyari man sa asawa at anak ko, hindi ka makakaligtas. At huwag maging matalino. Alam kong tuso kayong mga tao. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang aking paglilinang ay maihahambing sa iyong pantaong yugto ng Jindan na mahusay na pagiging perpekto. Kahit naharapin ko ang iyong mga human Yuanying stage masters, kaya kong manindigan. Kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag gamitin ang iyong utak. Ngayon pumunta ka at iligtas ang aking asawa at anak." Ang puting unggoy ay nagsabi sa isang nagbabantang tono at dinala sina Yang Yiyu at Zug kung sa gilid ng isa pang puting unggoy na nakahiga sa isang pool ng dugo, o sa halip, ang asawa ng puting unggoy. Bahagyang nasaroon ng loob si Yang Yiyan nang marinig niyang nagsasalita ang puting unggoy. Nakatingala lamang siya sa puting unggoy, na maihahambing sa mahusay na kasakdalan ng yugto ng Jindan ng tao. Bilang karagdagan sa makapangyarihang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng puting unggoy at ang paraan ng paghuli sa kanya kapag hindi niya malinaw na makita kung paano lumitaw ang puting unggoy sa tabi niya, binitawan ni Yang Yiyan ang ideya na pilitin ang puting unggoy. Parang nagmamadali ang puting unggoy para iligtas ang asawa. Basta sa kanya. Nailigtas ang asawa at ang puting unggoy, ayos lang. Siyempre, hindi magiging hanggal si Yang Yiyan para paniwalaan ito. Ang lahi ng tao at demonyo ay hindi magkatugma. Baka mamatay sila ni Zug kung ngayon, nailigtas man nila ang puting unggoy o hindi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang paghahatid. Dalawang lalaking nasa hustong gulang ang naghatid ng isang babaeng puting unggoy sa harap ng kanyang asawa. Naniniwala si Yang Yiyan na kahit na matagumpay ang paghahatid, papatayin siya ng puting unggoy pagkatapos. Mag-isip ng paraan, hindi pwedeng maging passive. Napaisip si Yang Yiyan, at sa wakas ay tumingin sa babaeng puting unggoy na nakahandusay sa lupa na puno ng dugo. Sa sumunod na sandali ay napabuntong hininga siya. Ngunit nakita niya na ang babaeng puting unggoy ay hindi lamang tungkol sa panganganak, kundi pati na rin tungkol sa dystocia, at tila ang dystocia ay sanhi ng panlabas na mga kadahilanan. May 3 malalalim na sugat sa tiyan ng babaeng puting unggoy na halatang dulot ng matutulis na kuko ng ilang hayop. Dapat mong malaman na ang babaeng puting unggoy ay buntis, at ang kanyang tiyan ay malubhang na sugatan. Kung hindi siya nalaglag, siya ay mangganganak ng isang halimaw. Paano siya maliligtas? Kahit na alam ni Yang Yiyu ang gamot, medyo natulala siya. And sure enough, nakita niya lahat ng hindi niya dapat makita sa babaeng puting unggoy. Habang tulala, ang babaeng puting unggoy ay muling sumigaw ng sakit, ungol. Sa oras na ito, ang puting unggoy ay mabilis na kumislap sa gilid ng babaeng puting unggoy at hinawakan ang kanyang kamay, umuungal kina Yang Yiyu at Zug kong, "Bilisan mo at iligtas ang aking asawa. Kayong mga tao daw ang pinakamaraming lahi, lalo na ang mga magsasaka na bihasa sa medisina. Kung hindi mo mailigtas ang asawa at mga anak ko, kakainin kita ng buhay. Bilisan mo, Zug." Huminga ng malalim si Kung at mahinang sinabi, "Senior White Ape, kaming mga magsasaka ay may kaunting alam tungkol sa medisina, ngunit alam namin ang gamot ng aming lahi ng tao, hindi ang gamot ng iyong lahi ng demonyo. Pinapahirapan mo kami.
Hindi talaga kami marunong mag-deliver ng baby, lalo na ang panganganak ng demon race. Ito. Bago natapos ni Zugkong ang kanyang mga salita, biglang namula ang mga mata ng puting unggoy, at ang malademonyong aura sa kanyang katawan ay naglabas ng nagyayelong pumatay na layunin na mas malakas kaysa dati. Nagulat si Yang Yian. Alam niyang may balak pumatay ang puting unggoy. Mabilis niyang hinayla si Zugkong at sinabi sa puting unggoy, "Senior White Ape, pasensya na po. Masisiguro ko ang kaligtasan ng iyong asawa at mga anak. Kaya kung maghatid ng mga sanggol at makapagligtas ng mga tao. Pero kailangan mong manampa na pakakawalan kita pagkatapos kung mailigtas ang asawa at mga anak mo." Nang marinig ka ng puting unggoy, si Yang Yian, na nagsasalita, ang hininga ng buong katawan ay napigilan, ngunit ang kanyang mga mata ay tumitig kay Yang Yian at nagsabi, "Anak, napakatalino mo. I can swear that as long as you can save my wife and children, I will let you go, but if anything happens, ako ang unang lalagutan ng buhay at lalamunan ka." Sinabi ni Yang Yian na may matigas na mukha, na ayos na. "Magmura ka muna, Nagel, iligtas ako ng tao." Ikaw, galit na galit ang puting unggoy. Ngunit siya ay nagambala ni Yang Yian, ang tiyan ng iyong asawa ay malubhang nasugatan ng ilang halimaw na hayop. Naapektuhan siguro ang maliit na puting unggoy sa kanyang tiyan. Kung magtatagal ka pa, kahit ang mga Diyos ay hindi siya mailigtas. Ang puting unggoy ay malamig na tumingin kay Yang Yian, at sa wakas ay nanumpa na kung mailigtas ni Yang Yian ang kanyang asawa at mga anak, hahayaan niya ang dalawa. Matapos magmura ang puting unggoy, huminga ng malalim si Yang Yiyo, pawis sa noo, at bamulong sa sarili, "Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataong maging midwife. Yun nga lang, mas mahalaga ang pagligtas sa unggoy, kumbaga, ito ay tungkol din sa pagsadyap sa buhay nito." Siya. Pagkatapos ay inilabas ang pilak na karayom mula sa tiyan kun pot space, handa nang gamitin ang acupuncture upang patatagin ang chi at dugo ng babaeng puting unggoy. Gayunpaman, nang gagawin niya ito, ang kanyang mukha ay namula ng hindi natural, at sumigaw siya sa kanyang puso, "Anong kasalanan? Anong kasalanan? Nagel, iligtas ako ng mga tao. Naku, Nagel, iligtas ako ng mga unggoy, ang kulay ay kawalan ng laman, ang kulay ay kawalan ng laman." Kabanata 606, iligtas ang matanda o ang bata. Nang magsagawa ng acupuncture upang patatagin ang dugo at chi ng babaeng puting unggoy, naramdaman ni Yang Yiyo na ang hininga ng puting unggoy ay nakalock lamang sa kanya, na para bang papatayin siya nito kung may anumang pagkakamali. Nakita rin ni Yang Yiyo sa gilid na ang puting unggoy ay labis na nag-aalala at kinakabahan sa kanyang asawa. Gayunpaman, para kay Yang Yiyo, dahil handa siyang iligtas siya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, at ang puting unggoy ay pinagmamasdan siya ng may pag-iimbot, kaya hindi siya nang ahas na mag-isip pa. Matapos patatagin ng 5 elementong acupuncture ang dugo at chi ng babaeng puting unggoy, inilagay ni Yang Yiyo ang kanyang kamay sa tiyan ng babaeng puting unggoy at ginamit ang kanyang tunay na chi upang suriin ang sitwasyon. Nang pumasok ang tunay na chi sa katawan ng babaeng puting unggoy, sumimangot si Yang Yiyo. Ang sitwasyon ng babaeng puting unggoy ay mas malala kaysa sa kanyang naisip. Sa oras na ito, nakita ng puting unggoy si Yang Yiyo na nakasimangot at biglang kinabahan. Bagamat kakabantalang niya kina Yang Yiyo at Zugkunggay, parang kakaunti lang ang ideya niya tungkol sa kanyang asawa, ngunit sa totoo lang ay labis siyang kinakabahan. Nang makitang nakasimangot si Yang Yian, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang magtanong, "Kumusta ang aking asawa at mga anak?" Ramdam ni Yang Yian ang pag-aalala at pagkabalisa ng puting unggoy para sa kanyang asawa. Isang mainit na pakiramdam ang damaloy sa kanyang puso. Naisip niya ang kanyang mga babae at iniisip kung ano ang nangyari sa kanila. Bagaman ang puting unggoy ay isang demonyo, ang matatalinong demonyo ay hindi naiiba sa mga tao. Sa ilang mga paraan, ang ilang mga demonyo ay mas emosyonal kaysa sa mga tao. Bagamat nahuli ng puting unggoy si Zugkong at pinagbantaan siya, alam ni Yang Yian na ito ay dahil sa pag-aalala para sa kanyang asawa. Ang dalawang lahi ng tao at demonyo ay parang tubig at apoy. Maaaring hulihin ng puting unggoy ang mga tao upang tulungan ang kanyang asawa na maghatid ng mga sanggol at gamutin ang mga sakit. Mula sa puntong ito, nagkaroon siya ng malaking tapang sa kanyang puso. Sa kanyang puso, hinangaan ni Yang Yiyo ang damdamin ng mag-asawang puting unggoy, at lihim na sinabi, "Kalimutan mo na ito, susubukan kong iligtas ang mga tao, naku, iligtas ang mga unggoy." Pagkatapos ay sinabi niya sa puting unggoy, "Sa totoo lang, napakasama ng kalagayan ng iyong asawa. Noong una ay akala ko ay tiyan lamang ang natamo niya, ngunit ngayon ay nalaman kong hindi lang iyon. Tiyak na inatake siya ng dalawang halimaw, tama ba?" Sa sandaling sinabi ito ni Yang Yiyo, ang mga mata ng puting unggoy ay nagbago, ang kanyang buong katawan ay nanlamig, at siya ay nagsabing kinakabahan, "Bata, hindi ko ito itatago sa iyo, ang aking asawa ay talagang inatake ng Black Frost Python at ng Red Flame Giant Eagle.
Nako, kasalanan ko lahat. Kung hindi ako lumabas, hindi mangyayari ang mga bagay na ito ngayon, ang puti. Puno ng paninisi sa sarili ang mga salita ng unggoy. Maaaring pagkatapos suriin ni Yang Yiyo ang mga sugat sa katawan ng kanyang asawa, ang pag-aalala sa kanyang puso ay naging dahilan upang tawagin niya si Yang Yiyo na, maliit na kapatid, nang walang malay. Pagkatapos makinig sa kwento ni Bai Yuan, tumanggaw si Yang Yiyo at sinabing, tama. Ang panlabas na pinsala sa ibabang bahagi ng tiyan ng iyong asawa ay hindi seryoso, ngunit ang pangunahing punto ay ang panloob na pinsala. Sinuri ko at nalaman kong ang mga puwersa ng yin at yang ay bumalot sa kanyang katawan na parang tubig at apoy, at naapektuhan pa nito ang sanggol sa kanyang tiyan, at walang ibang sinabi si Yang Yiyo dito. Ngunit ang puting unggoy ay kinabahan nang marinig niya ito, at mabilis na nagtanong, ano pa? Ano pa bang meron? Ang iyong asawa ay may kambal sa kanyang katawan, isang babae at isang lalaki. Sa mga salita ng ating sangkatauhan, sila ay isang pares ng kambal. Naaapektuhan sila ng panlabas na puwersa ng yin at yang, at ngayon ay mahirap silang harapin. Ayon sa aking haka-haka, dapat tumagal ng kalahating taon bago manganak ang asawa mo, o unggoy. Ngayon siya ay dapat na nasugatan at ang pagkakasalubong ng dalawang puwersa ng yin at yang sa kanyang katawan ay umunlad ng kalahating taon. Sa ganitong paraan, maaaring hindi maliligtas ang bata, at ang matanda lamang ang maliligtas. Sa madaling salita, iligtas ang matanda o ang bata. You choose the two, otherwise kahit patayin mo ako, wala akong magagawa. Nang magsalita si Yang Yiyo, biglang nagbago ang mukha ng puting unggoy, at ang malaking katawan ng unggoy ay biglang bumagsak sa lupa, mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa, tinitingnan ang tiyan ng asawa, ang kanyang mga mata ay pula at bahagyang umaambon. Paanong hindi alam ng puting unggoy ang sinabi ni Yang Yiyo? Bagamat hindi niya nauunawaan ang sining ng medisina, mayroon siyang malakas na paglilinang, at natural na nauunawaan kung ano ang mga kahihinatnan kung ang kapangyarihan ng demonyo ng itim na frost python at ang pulang apoy na higanteng agila ay pumasok sa katawan ng asawa. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ng puting unggoy ang kamay ng kanyang asawa, at pagkatapos ay sinabi kay Yang Yiyo sa nanginginig na boses, bata, paprotektahan ko ang aking asawa. Tila naubos niya ang buong lakas para sabihin ang pangungusap na ito ng nanginginig. Sa mga mata ng puting unggoy, makikita kung gaano kasakit para sa kanya ang desisyong ito. Gayunpaman, nang matapos magsalita ang puting unggoy, mahinang sinabi ng babaeng puting unggoy na nakahandusay sa lupa na medyo nakomatos, Lang, protektahan ang bata. Madam. Nanginginig na nagsalita ang puting unggoy. Lang, makinig ka sa akin, hawakan mo ang bata. Ikaw at ako ay nagsagawa ng Taoismo sa loob ng 500 taon bago tayo binigyan ng Diyos ng mga anak, at tayo ay isang pares. Halos 3 taon na akong naghihintay sa pagdating ng bata araw at gabi. Ayokong magkaroon ng pagsisisi sa hinaharap. Ang puting ape clan ay orihinal na manipis sa dugo. Ikaw ang patriarch ng white ape clan, at hindi ka malito. Kung iiwan mo ang bata, kahit na kaya kong mabuhay, hindi kita mapapatawad o ang sarili ko. Protektahan ang bata. Madam, lalong sumakit ang puting unggoy. Hindi komportable si Yang Yiyo na panuurin ang mag-asawang puting unggoy ng ganito. Sinong nagsabing walang awa ang angkan ng demonyo? Sa oras na ito, kapag nahaharap sa pagpili sa pagitan ng bata at ng kanyang sariling buhay, pinili ng white ape lady ang bata ng walang pag-aalinlangan, habang ang white ape ay masakit na pinili ang kanyang asawa. Sa gayong pagmamahal at katapatan, paano masasabing ang lahi ng demonyo ay walang awa na mga hayop? Magdesisyon ka kaagad. Kung magtatagal ka pa, mawawalan na ako ng lakas para iligtas ang sitwasyon. Ang enerhiya ng yin sa anak ng iyong asawa ay may dalang nakamamatay na lason, na dapat ay lason ng Black Frost Python. Mahinang sabi ni Yang Yiyan. Ungol, hinawakan ng puting unggoy ang kamay ng asawa at itinaas ang ulo sa langit at nagpakawala ng mahabang dagandong, nag-iwan ng 2 linya ng dugo at luha sa mapupulang mga mata nito. Iligtas ang bata, sinabi ng puting unggoy ang 3 salitang ito sa nanginginig na boses na parang naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Tumanggaw si Yang Yiyan, tumingin sa mukha ng puting unggoy na puno ng sakit, at pagkatapos ay tiningnan ng lamang sa mga mata ng babaeng puting unggoy sa lupa. Hindi niya nakayanan, at inaliw siya, huwag kang masyadong malungkot. Bagamat mahina ang aking paglilinang, mayroon pa rin akong tiwala sa medisina. Gagawin ko ang lahat para magamot ang asawa at mga anak mo. Ang sinabi ko lang ngayon ay ang pinakamasamang resulta. Sana hindi niyo ako sisihin pagdating ng panahon. Mula sa pananaw ng isang doktor, hindi nakikilala ni Yang Yiyan ang pagkakaiba ng tao at mga demonyo sa kanyang mga mata, ngunit kapag ginagamot ang mga pasyente, natural niyang sasabihin sa kanila ang pinakamasamang resulta upang sila ay maging handa sa pag-iisip. Kapag ginagamot sila, gagawin din niya ang lahat para magamot sila.
Nang marinig ng puting unggoy ang sinabi ni Yang Yian, nagningning ang kanyang mga mata at sinabi niya, kung mapapanatili mong ligtas ang aking asawa at mga anak, sumusumpa ako na ikaw ang magiging benefactor at walang hanggang kaibigan ng aking puting ape clan mula ngayon, at bibigyan kita ng isang kayamanan. Huminto si Yang Yian at nagsabi, sa totoo lang, bilang isang doktor, hindi ko nakikita ang pagkakaiba ng tao at mga demonyo, mga pasyente lamang. Hindi ako hihingi ng kapalit sayo. I'm doing my best kasi mas tao kayong dalawa, at meron akong spirit beast na unggoy din. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Salamat, nakababatang kapatid. Ang puting unggoy ay nagpasalamat kay Yang Yian sa pagkakataong ito, at ang kanyang mga salita ay mas malambot. Sinulyapan ni Yang Yian si Zug Kung sa tabi niya, pagkatapos ay tumingin sa puting unggoy at sinabi, mayroon akong dalawang kaibigan na naghahanap sa atin. Maaari ba akong lumabas at sabihin sa kanila na ligtas sila? Anyway, hindi naman siya marunong ng gamot. Pwede ko bang gamutin ang asawa mo dito? Okay, mapagkakatiwalaan kong ibigay mo ang buhay ng aking asawa at mga anak sa iyong mga kamay. Sumang-ayon ang puting unggoy, pagkatapos ay tumingin kay Zug Kung at sinabi, itong kapatid na lalaki, maaari kang lumabas. Natigilan si Zug Kung at sinulyapan si Yang Yian, ibig sabihin ay nag-aalala siya na hindi umalis si Yang Yian. Si Yang Yian ay sinenyasan si Zug Kung na umalis ng mabilis. Ang munting monghe at ang kanyang kapatid na si Zug Ming ay talagang nananabik na naghihintay sa labas. Kinagat ni Zug Kung ang kanyang mga ngipin at agad na umalis, ang kanyang mga mata ay namumula. Sa opinyon ni Zug Kung, ginagamit ni Yang Yiu ang kanyang sariling buhay para makaalis sa sitwasyong ito. Marahil ay hindi talaga alam ni Yang Yiu ang gamot, at ang sinabi niya sa mag-asawang puting unggoy ay para lang maalis siya sa ganitong sitwasyon. Lihim siyang nanumpa sa kanyang puso na gagawa siya ng paraan para iligtas si Yang Yiu pagbalik niya. Kung may nangyari kay Yang Yiu, siya, si Zug Kung, ay papatayin ang lahat ng puting unggoy sa kanyang buhay. Sa bulwagan, pagkaalis ni Zug Kung, huminga ng malalim si Yang Yiu at naghanda upang simulan ang paggamot sa inang puting unggoy at ang dalawang bata sa kanyang katawan. Ang problemang nasa harapan niya ngayon ay gaya ng nabanggit kanina, napakahirap harapin. Sa galing niya sa medical skills, hindi talaga niya magagarantiya ang kaligtasan ng mag-ina. Ang isang pabaya na pagkakamali ay maaaring patunayan na isang bangkay at 3 buhay ang nawala, kaya si Yang Yiu ay labis ding kinabahan. Ito ay isa pang mahirap na panganganak, na congenital deficiency. Ito ay pareho para sa mga tao at halimaw. Bilang karagdagan, ang mga pinsala, yin at yang puwersa, at mga lason sa katawan ng inang puting unggoy, lahat ng uri ng mga problema ay pinagsama-sama. Kung nais ni Yang Yiu na lutisin ang mga ito, siya ay nasa kawalan. Kabanata 607, Panunumpa ng dugo ni White Ape by Chi. Kung ang mga problemang ito sa inang puting unggoy ay walang asawa, hindi magiging mahirap para kay Yang Yiu na lutisin ang mga ito. Ang susi ay mayroong isang bata sa tiyan ng inang puting unggoy. Mayroong puwersang yin at yang, na isang hatek na nakakaapekto sa buong katawan. Ang mga problemang ito ay kailangang malutas ng magkasama upang makumplito, kaya ito ang nakakalito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Yang Yiu na tanungin ang matanda. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahusay na kinalabasan ay para sa ina at anak na maging ligtas. Matanda, ano ang dapat kong gawin? Direktang sabi ni Yang Yiu sa kanyang puso. Ang liit na bagay, iniistorbo mo pa ang amo mo. Tama na talaga, hindi ba halata, hiwain mo ang tiyan at maglabas ng isang pares ng anak ng unggoy, at iligtas mo sila isa-isa, di ba? Ang mga salita ni Yun Changxi ay simple at magaspang. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiu at may sasabihin sana sa matanda, ngunit pagkatapos mag-isip ng mabuti, bagamat simple at magaspang ang pamamaraang ito rin ang pinakamabisa at direktang paraan. Ang problema ay kung ang isang bagay ay gumagalaw, ang buong katawan ay gagalaw. Kung diretsyo niyang hiwain ang tiyan ng inang puting unggoy at ilabas ang pares ng sanggol na puting unggoy, pareho silang nasa panganib. Kung makakagawa siya ng paraan para maging matatag ang dalawa o mapatatag ang buhay ng mag-ina sa isang tiyak na panahon, ang problemang ito ay ganap na malulutas. Ang problema ng baby white ape ay hindi ito nakarating ng maaga dahil sa full moon, na nagresulta sa kawalan ng likas na sigla. Hanggat ang likas na sigla ay binubuo, natural itong makakapit sa buhay nito. Ang problema ng inang puting unggoy ay panloob at panlabas na pinsala. Ang panlabas na pinsala ay isang malalim na sugat sa ibabang bahagi ng tiyan na makikita hanggang sa buto. Ang panloob na pinsala ay ang kapangyarihan ng yin at yang sa katawan at ang lason ng itim na frost python. Hanggat ang kanyang vital signs ay stable sa isang tiyak na tagal ng panahon, maaaring gamutin siya ni Yang Yiu sa tamang oras. Ang pinakamalaking problema ngayon ay kung paano patatagin ang sigla ng dalawa sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon habang inilalabas ni Yang Yiu ang pares ng sanggol na puting unggoy sa tiyan ng inang puting unggoy,
na nag-iiwan sa kanya ng sapat na oras upang trituhin silang isa-isa. Kaya't tinanong ni Yang Yiyo ang kanyang Panginoong si Yun Changxi, ang pamamaraan na sinabi mo ay okay, ngunit ang susi ay kung paano masisiguro ang katatagan ng sigla sa pagitan ng dalawa, at bigyan ako ng sapat na oras upang trituhin silang isa-isa. Tanga ka ba o tanga? Nagmura si Yun Changxi, at pagkatapos ay nagsabi, mayroon kang tubig ng buhay. Gaano man kalubha ang pinsala, maaari itong maging matatag, bakit nag-aalala ka pa rin tungkol dito? Sa suporta ng malakas na sigla, maaari mong gamitin ang pinakamataas na 108 na karayom ng Yin Yang 5 Elements Needle para iset up ang Lingyuan Soul Formation sa Mother White Ape. Hindi ba nalutas ang problemang ito? Ang tubig ng buhay kasama ang Lingyuan Soul Formation, wala akong lakas ng loob na sabihin, maaaring ayusin sa loob ng 36 na oras. Kung hindi mo mailigtas ang mag-inang puting unggoy sa loob ng 36 na oras, maaari mo nalang matamaan ang iyong ulo at mamatay. Patay na matanda, wala sa isip ko ang Lingyuan Soul Formation na sinabi mo. Nagmura si Yang Yiyo. Napakaraming kaalaman ang itinuro sa iyo ng Asshole Master mula sa mga classics ng cultivation, hindi mo man lang natapos basahin, at sinabi mong wala ka. Hanapin mo ito sa mana na itinuro sa iyo ng nakaraang amo. Nagmura si Yun Changxi. Direktang sinabi ni Yang Yiyan, hindi, turuan mo ako ng mabilis. Noong huling beses na nakuha ko ang Black Lotus Seed, ang aking kamalayan ay nakalak sa walang katapusang kadiliman ng espasyo ng buto ng lotus. Sa loob ng 10 taon, nabasa ko lahat ng mga turo na itinuro mo sa akin noon. Masasabi ko sa iyo nang may pananagutan na walang ganoong bagay na Lingyuan Shenhan Formation sa aking isipan. Si Yun Changxi ay umubo ng 2 beses at sinabi, maaaring mali ang pagkaalala ng Master. Hinihintay kong turuan ka kaagad. Hindi ko akalain na minsan ka palang masipag. Sobrang nahihiya si Master. Natahimik ang boses ni Yun Changxi habang bumubulong. Ngunit saglit na nahihilo ang isip ni Yang Yiyan, at pagkatapos ay lumitaw sa kanyang isipan ang Lingyuan Shenhan Formation, alam na ang matanda ang nagpasok nito sa kanya. Matapos basahin ito, alam ni Yang Yiyan ang solusyon ng Master. Interesado siya sa Lingyuan Shenhan Formation. Ito ay isang napaka-praktikal na porma sayon. Siyempre, hindi lamang ito magagamit sa acupuncture upang iset up ang pagbuo, ngunit maaari ding gamitin sa ibang mga lugar. Ang pinaka-epektibong epekto ng pagbuo na ito ay upang palakasin ang pundasyon at patatagin ang kaluluwa. Ang kaluluwa ang pundasyon. Hanggat ang porma sayon na ito ay nakaset up upang patatagin ang kaluluwa, kahit ang hari ng impyerno ay hindi ito magagawa. Naniniwala si Yang Yiyan na sa Lingyuan Soul Formation, makakabili siya ng oras para iligtas ang mag-inang puting unggoy. Ngayon ang problema ay sa wakas ay nalutas, at ang susunod na hakbang ay upang iligtas. Para kay Yang Yiyan, napakataas ng gastos, ngunit nangako siya sa puting unggoy na pupuntahan niya ito upang gamutin ito. Gaano man kataas ang gastos? Upang patatagin ang inang puting unggoy at ang 2 maliliit na puting unggoy sa kanyang tiyan, kailangan niyang gumugol ng 3 patak ng tubig sa buhay, gawin ang Lingyuan Soul Formation, at gamitin ang pilak na hanay ng karayom upang maisegowa ito, o ang pinakamataas na antas ng 108 na karayom. Hindi lamang nagkakahalaga kay Yang Yiyan ng malaking halaga ng totoong enerhiya, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ubusin ang kaluluwa. Ang buong Lingyuan Soul Formation ay ganap na isang 2-pronged approach ng totoong enerhiya at kaluluwa na ipapakalat, kaya nakaramdam ng kaunting kaba si Yang Yiyan nang maisip niya ito. Matapos may handa ang lahat, biglang sinabi ni Yang Yiyan sa puting unggoy, nakahanap ako ng paraan para mapanatiling ligtas ang iyong asawa at mga anak, ngunit napakataas ng presyo para sa akin, at kailangan kong gumamit ng isang lihim na pamamaraan na hindi mo malalaman, ngunit alam kong imposibleng lumabas ka. Kaya't nais kong sumumpa ka ng isang panunumpa ng dugo na hindi mo maibubunyag ang isang salita ng nangyari ngayon. Kaya mo ba? Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa puting unggoy. Isinasaalang-alang din niya ang kanyang sariling kaligtasan sa buhay. Ang tubig ng buhay ay napakahalaga, at nalaman ni Yang Yiyan na ang tubig ng buhay ay may merito ng ebolusyon ng dugo para sa lahi ng demonyo. Kapag ang lihim ng tubig ng buhay sa kanya ay kumalat, ito ay magiging isang kapahamakan. Ito ang mundo ng bundok at dagat, hindi ang lupa. Ayon sa pagsasalaysay ni Zugkung, mayroong hindi mabilang na mga demonyo sa Great Wilderness of the Mountain at Sea World, kabilang ang ilang malalaking demonyo. Kung ang sikreto ng tubig ng buhay na nasa kanya ay tumagas at malalaman ito ng malalaking demonyo sa Great Wilderness, siya ay mamamatay. Para sa lahi ng demonyo, ang ebolusyon ng dugo ay hindi gaanong nakatutokso kaysa sa mga nagsasaka ng tao na umakyat sa immortalidad. Kailangang maging maingat si Yang Yiyan. Nang marinig ng puting unggoy ang mga salita ni Yang Yiyo, tumingin siya kay Yang Yiyo. Nakita niya ang kataimtayman at maging ang talas na nagpapalpitate sa kanyang puso sa mga mata ni Yang Yiyo.
Ang kahilingang ito mismo ay makatwiran. Dagdag pa rito, sinabi ni Yang Yiyo na nakaisip siya ng paraan para mapanatiling ligtas ang mag-ina, at malaki ang gastos nito. Dahil dito, ang puting unggoy ay labis na naantig at nasa sabik. Isang patak ng dugo ng demonyo ang lumabas sa kanyang noo, at nanumpa siya. Ako, si Bai Chi ng angkan ng demonyo, ay nanunumpa na hindi ko hahayaan ang araw na ito. Nang sabihin niya ito, bigla siyang tumigil at tumingin kay Yang Yiyo. Bigla niyang napagtanto na hindi niya alam ang pangalan ni Yang Yiyo hanggang ngayon. Bahagyang ngumiti si Yang Yiyo at naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng puting unggoy, at sinabi, ang pangalan ko ay Yang Yiyo. Ang puting unggoy ay tumango at nagpatuloy sa pagmumura, ako, si Bai Chi ng angkan ng demonyo, ay nanunumpa na hindi ako magbubunyag ng kahit isang salita sa ginawa ni Kuya Yang Yiyo ngayon. Kung lalabag ka sa panunumpa, mamamatay ang aking puting ape. Nang makumplito ng puting unggoy ang kanyang panunumpa, ang isang patak ng dugo ng demonyo na nakabitin sa kanyang harapan ay kumikislap at naging ambon ng dugo sa isang iglap, pagkatapos ay dumiretso sa itaas at tuluyang nawala. Alam ni Yang Yiyo na ito ang pagbuo ng panunumpa. Siya, tumango at tuluyang gamaan ang pakiramdam. Ipinahayag niya ang kanyang paggalang sa pangalan ng puting unggoy sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang pangalan ng puting unggoy ay Bai Chi, na sa tingin niya ay lubhang kawili-wili. Siya ay napakagaan din ng loob tungkol sa panunumpa ng puting unggoy o Bai Chi. Si Bai Chi ay nanumpa sa buhay ng buong puting ape clan. Ang sumpa na ito ay talagang isang mabigat na sumpa. Pagkatapos, hindi umiwas si Yang Yiyo sa paghihintay ni Bai Chi. Kumuha siya ng isang patak ng tubig ng buhay mula sa palayok ng Chen Kun at inilagay ito sa kanyang mga daliri. Sa oras na ito, kahit na ang puting unggoy sa gilid ay hindi alam ang tubig ng buhay, katutubo niyang nararamdaman na ang patak ng tubig ng buhay sa mga daliri ni Yang Yiyo ay hindi pangkaraniwan at puno ng malawak na sigla. Hindi napigilan ni Bai Chi na lunukan ang kanyang laway at gusto niya itong lunukan sa isang lagok. Siyempre, sa puso lang niya ito may isip. Alam niyang ito ang kinuha ni Yang Yiyo para iligtas ang kanyang asawa at mga anak. Bagamat hindi alam ni Bai Chi ang tubig ng buhay, naramdaman niya ang pambihirang katangian ng tubig ng buhay, at alam niyang gumastos si Yang Yiyo ng maraming pera para iligtas ang kanyang asawa at mga anak. Sa sandaling ito, nagbago ang pananaw ni Bai Chi kay Yang Yiyan bilang tao. Siya, naisip niya sa kanyang sarili, ang gayong kayamanan ay bihira sa mundo. Talagang gumastos si Brother Yang ng maraming pera. Ganito ang naisip ni Bai Chi sa kanyang puso, iniisip na ito ang magandang halaga na binanggit ni Yang Yiyan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay simula pa lamang. Sa hinaharap, iisipin niya ang eksenang iniligtas ni Yang Yiyan ang kanyang asawa at mga anak ngayon, o ang presyo, at pagkatapos ay ang insidente ng pagtulong ni Bai Chi at ng kanyang asawa kay Yang Yiyan sa kabayaran ng kanilang buhay. Siyempre, ang lahat ng ito ay mga susunod na kwento. Sa mga mata ni Bai Chi, pagkatapos ibigay ni Yang Yiyan ang kristal na patak ng tubig na kayamanan sa kanyang mga daliri sa kanyang asawa, ikinaway niya ang kanyang kamay at nagsimulang magsagawa ng acupuncture. Sa una, hindi ito napansin ni Bai Chi, ngunit pagkatapos na magsagawa ng 72 karayom si Yang Yiyan, sa wakas ay natuklasan ni Bai Chi ang pagkakaiba. Malinaw niyang naramdaman na nauubos ni Yang Yiyan ang kanyang tunay na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa sa tuwing siya ay gagawa ng karayom. 72 acupuncture needles sa isang hilera, ito ay napakaubos, at wala pa ring balak na huminto. Sa oras na ito, nakita ni Bai Yan ang mga butil ng pawis sa noo ni Yang Yiyo, ang mga damit sa kanyang likod ay basang-basa ng pawis, ang buong katawan ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ito ay malinaw na isang manifestasyon ng labis na mental at pisikal na pagkahapo, ngunit nagpatuloy siya sa pagbibigay ng acupuncture ng walang tigil. Nang makita ito, si Bai Chi, ang puting unggoy ng angkan ng demonyo, ay talagang naantig. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng ubusin ang kaluluwa. Ito ang tagal ng buhay. Ang haba ng buhay ng sangkatauhan ay hindi kasing haba ng kanilang pinuno ng angkan ng demonyo. Hindi ko akalain na balang araw ay magbabayad ng ganoon kataas na halaga ang lahi ng tao para sa isang angkan ng demonyo. Ngayon ay naunawaan na ni Bai Chi kung ano ang mataas na presyo na binanggit ni Yang Yiyo. Ito ay hindi ang patak ng tubig na puno ng sigla, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ako, Bai Chi, napakaswerteng nakilala si Brother Yang. Sa sandaling ito, si Bai Chi ay gumawa ng panibagong panunumpa sa kanyang sarili sa kanyang puso. Kabanata 608, Pagbabago ng kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang iniisip ng puting unggoy na si Bai Chi, ngunit nanginginig siya sa mga sandaling ito. Nang ihulog niya ang 78 karayom, nakaramdam siya ng pagkahilo. Siya, hindi ko inaasahan na ang kombinasyon ng tunay na chi at kaluluwa ay magiging lubhang nakamamatay. Ngunit sa oras na ito, hindi siya maaaring tumigil, kung hindi,
ang spirit essence soul formation ay masasayang, at ang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Kaya ngayon kailangan niyang magpumilit kahit halos samuka siya ng dugo. Buti na lang at wala na masyadong karayom, kaya niya itong tapusin ng 10 karayom. Sa kasamaang palad, ang huling 10 karayom ay parang isang karayom na nagbabanta sa buhay para kay Yang Yiyo. Ang puting unggoy na si Bai Qi sa gilid ay sobrang naantig na ang kanyang mga mata ay namumula. Sa nakaraang konsepto ni Bai Qi, wala sa lahi ng tao ang mabuti. Nang mahuli niya si Zhu Gong, kasama na noong dumating si Yang Yiyo sa bulwagan noon, iniisip pa rin ni Bai Qi sa kanyang puso na kahit na iligtas ng dalawa ang kanyang asawa, papatayin niya sina Yang Yiyo at Zhu Gong. Ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng hiya sa kanyang ideya. Mayroon pa ring mabubuting tao sa sangkatauhan, o si Yang Yiyo ang tanging mabuting tao sa sangkatauhan. Dati, kapag nakilala o nabalitaan niya ang mga lahi ng tao na iyon, naiisip nilang manghuli ng lahi ng demonyo para gumawa ng mga tabletas o gamot, o ibenta ang mga ito. Hindi niya akalain na isang araw ay ubusin ng sangkatauhan ang kanilang puwersa sa buhay para sa kanyang asawa at mga anak. Sa makatuwid, ang sensual na saloobin ni Bai Qi kay Yang Yiyo ay tumaas sa tugatog sa kanyang puso. Ang ika-103 na karayom. Si Yang Yiyo ay nagsagawa ng acupuncture na may nanginginig na mga kamay, at tahimik na umawit sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanyang matiyagang paghahangad at kalooban, matagal na siyang sumuko at bumagsak. Nang mahulog ang ika-103 na karayom, puno ng mga bituin ang mga mata ni Yang Yiyo. Kahit na ang pagkonsumo ng tunay na enerhiya ay malaki rin, ito ay nasa loob pa rin ng tolerance range. Ang malubhang problema ay ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay hindi makasabay. Nang maramdaman ni Yang Yiyan na malapit na siyang mahulog sa lupa sa kawalan ng ulirat, isang buntong hininga ang biglang tumunog sa kanyang isipan, anong ginagawa mo, munting bastard? Nangako ka lang na ililigtas mo ang isang panig, at naniniwala ako na hindi ka ikakahiya ng puting unggoy na ito. Pero pinilit mong maging matigas ang ulo. Bobo ka ba ngayon? Halos maparalisa ka na. Boses ni Master Yun Changxi ang narinig sa kanyang isipan. Ang kanyang mga salita ay puno ng kawalan ng kakayahan. Parang nagmumura siya, pero sa totoo lang naawa siya sa tanggang alagad na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Yun Changxi, okay, munting bastard, huminto ka, ipahinga ang iyong isip, huwag kang tutol, kukunin ko ang iyong katawan at tutulungan kang kumpletuhin ang huling 5 karayom. Noong una ay akala ni Yang Yiyan ay magiging mas masaya gaya ng dati, ngunit hindi niya inaasahan na ang tanggang disipulong ito ay may sinabi talaga na nakapagpatinggan sa kanya ng bagong mga mata ng master. Matapos marinig ang sinabi ng master, talagang naantig si Yang Yiyan. Alam niya na hanggat kumilos ang master, magiging madali ang paglutas sa napakahirap na problemang ito na nagdulot ng kalahati ng kanyang buhay. Ngunit sumuko si Yang Yiyan nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, dahil alam niyang hindi niya maaasahan ang lahat sa kanyang amo. Nakabuo na siya ng pag-asa sa kanyang amo sa nakaraan. Kung magpapatuloy ito, hindi na siya makakarating pa sa daan ng paglilinang. Bilang karagdagan, ito ay hindi na Earth, ngunit isang mas mapanganib na mundo na puno ng mga magsasaka. Sa malawak na mundo ng paglilinang, ang Shanghai Realm ay isang patak lamang sa karagatan. Kailangan ba niyang umasa sa kanyang amo para sumulong? Si Yang Yiyan ay hindi ang uri ng tao na gustong umasa sa iba para sa lahat. Siya ay may sariling mga hangarin. Ang isang bulaklak sa isang greenhouse ay may isang paraan lamang palabas ng greenhouse upang harapin ang hangin at araw, at ito ay mabilis na malalanta. Ano? Gusto niyang maging isang malaking puno, isang matayog na puno, hindi isang bulaklak sa isang greenhouse. Huminga siya ng malalim at sinabi sa kanyang amo sa kanyang puso, matanda, naniniwala akong kaya ko ito. Bukod dito, kahit na ito ay kumonsumo ng isang malaking halaga ng kaluluwa, ito rin ay isang pagkakataon. Hanggat magagawa ko ito sa oras na ito ay isang sublimation. Totoo na ang maaari kong piliin lamang ang isang panig at panatilihin ang matanda o ang bata. Madali itong gawin, ngunit ang mga demonyo ay mga buhay na nilalang din, at ipinangako ko sa puting unggoy na gagawin ang aking makakaya upang gamutin sila. Kailangan kong tuparin ang aking salita. Ayokong makakita ng ina na mawalan ng anak, o makakita ng batang ipinanganak na walang magulang. Bata pa lang ako umalis na ang mga magulang ko at ulila na rin ako. I can understand the bitterness the most, so I must do my best. At saka, hindi ako makakaasa sa iyo para sa lahat. Gusto kong maging isang matayog na puno na nakatayong matangkad at tuwid. Ayokong maging isang bulaklak na nakakulong sa ilalim ng mga pakpak ng amo, mukhang maliwanag ngunit hindi makayanan ang palo. Naniniwala akong kakayanin ko. Well said. Karapat-dapat kang maging alagad ko Yun Changxi. May ambisyon ka. Utuwang alagad, masasabi mo ito, na nagpapatunay na ikaw ay lumaki na. Tuwang-tuwa ang iyong guro. Sabi nga, ang tanga ay may magandang kapalaran.
Maaari mong isantabi ang konsepto ng lahi at tingnan ang buhay ng lahat ng nabubuhay na bagay. Ito ay napakahusay. Ang paglinang sa katotohanan ay ang salitang katotohanan. Ang katotohanan ay ang orihinal na puso at kalikasan. Ang katotohanan ay kabaitan. Ang kabaitan ay ang paraan, ang pinakamataas na paraan sa mundo. Marahil ay hindi mo naiintindihan kung ano ang mabuting paraan ngayon, ngunit sa hinaharap kapag nakamit mo ang tagumpay sa paglilinang, mauunawaan mo na ang kabaitan ay ang dakilang kapangyarihan ng mundo. Kinailangan ko ng 10,000 taon upang maunawaan kung ano ang Great Tao. Maaari mong itanim ang mga ugat ng mabuting Tao ngayon. Sa hinaharap, ang iyong kapalaran ay hindi magiging masama. Ang nangyari ngayon ay isang pagsasanay din para sa iyo. Kung ipapasa mo ito, madadaan ang iyong mga saloobin. Naniniwala ako sa iyo at ipinagmamalaki kita. Pinuri ni Yun Changxi si Yang Yiyo sa unang pagkakataon. Pagkatapos niyang magsalita, nagpatuloy siya, ngunit kailangan mong bigyang pansin ang pamamaraan ng lahat. Sa sandaling ito, 5 karayom na lang ang natitira upang makumplito ang Lingyuan Soul Formation. Maaari mong baguhin ang iyong pag-iisip at isipin kung ano ang iba pang kapangyarihan maliban sa kaluluwa na maaaring suportahan ka upang maisegowa ang pagbuo ng acupuncture. Ano pang kapangyarihan? Natigilan si Yang Yiyo at bumulong sa sarili. Naunawaan niya ang intensyon ng gabay ng master, at ang kanyang mga iniisip ay nagsimulang gumana ng mabilis. Ang Lingyuan Soul Formation ay may mahirap na kondisyon na ang tunay na chi at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay ginagamit at naisaaktibo ng sabay. Walang shortcut na dadalhin, at walang kapalit. Nang magsagawa siya ng 103 karayom, dahil wala siyang mahanap na kapangyarihang palitan ng kaluluwa, hindi siya maaaring sumuko, at ayaw niyang umasa sa Panginoon para sa tulong. Ang tanging paraan ay ang umasa sa matiyagang pagtitiyaga. Pagtitiyaga. Oo, ito ay tiyaga. Hanggat hindi ako susuko, kakayanin ko hanggang dulo. Nang maisip ito ni Yang Yian, bigla siyang tila nagkaroon ng ideya, at ang depresyon sa kanyang puso ay naalis. Malinaw ang kanyang isip. Sa oras na ito, ang kanyang dagat ng kamalayan, ang kaluluwa sa gintong elixir ay biglang dumagundong. Sa susunod na sandali, ang kaluluwa ay nagmula sa isang walang katapusang batis. Isang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Yang Yian. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay sumabog at umabot sa isang bagong antas. Noong nakaraan, naramdaman lamang ni Yang Yian na siya ang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit pagkatapos manginig ang kaluluwa sa gintong elixir, bigla niyang nakita ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Kung ang totoong chi ay isang tao, kung gayon ang kaluluwa ay ang anino ng tao. Hindi niya makita ang kanyang anino noon, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang kanyang anino. Ito ay isang qualitative na pagbabago pagkatapos na ang kaluluwa ni Yang Yian ay lumampas sa limitasyon. Walang duda na ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay higit sa isang antas na mas malakas kaysa dati. Ang lahat ng pagod ay naalis, at ang buong tao ay puno ng lakas. Sa isang bahagyang ngiti, itinaas ni Yang Yian ang kanyang kamay saglit, at sa isang iglap ay nakumpleto niya ang natitirang 5 karayom. Napakadali na tinapos niya ito gamit ang isang kaway ng kamay. Nang mahulog ang huling ika-108 na karayom, nagningning ng maliwanag ang katawan ng babaeng puting unggoy. Ang 4 na kapangyarihan ng espiritual na enerhiya, sigla, enerhiya ng demonyo, at kapangyarihan ng kaluluwa ay lumabas sa katawan ng inang puting unggoy sa isang iglap, ngunit hindi sila kumalat. Sa halip, umikot sila sa tiyan ng inang puting unggoy, nagtitipon ngunit hindi nagkakalat. Ang espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon sa buong bulwagan ay patuloy na nagtipon at bumuhos sa katawan ng inang puting unggoy. Sa ngayon, matagumpay ang espiritual na kakanyahan ng pagbuo ng kaluluwa. Tiningnan ni Yang Yiyo ang tagumpay ng pagbuo at bumantong hininga sa kanyang puso, para sa mag-ina ng puting unggoy, halos maubos ko ang aking kaluluwa at isuko ang kalahating araw ng aking buhay, ngunit sa pinakamahalagang sandali, ang kapangyarihan ng aking kaluluwa ay nasira. Ito ay talagang isang halik at inumin ng kalayaan. Sinabi ng matanda na ang daan ng langit ay walang awa at mapagmahal, at ito ay totoo. Pagkatapos ng lahat, ikaw maaaring makakuha ng mga gantimpala para sa iyong mga pagsisikap. Kung tatanggapin mo ang tulong ng matanda, makaligtaan mo ang pagpapabuti ng iyong kapangyarihan sa kaluluwa. Hindi ko alam kung kailan ko mapapabuti ang kapangyarihan ng aking kaluluwa sa hinaharap. Ang katotohanan ng 99 na hakbang ng pagpupursige at ang katotohanang ginagantimpalaan ng Diyos ang pagsusumikap ay makikita lamang sa sandaling ito, tama ba? Sabi ni Yang Yiyo sa kanyang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, sinabi rin ni Master Yun Changxi, Batang Hanggal, ang pagpupursige at kasipagan ay tiyak na batayan ng pagsasanay ng Taoismo at paggawa ng anuman, ngunit hindi lahat o anuman ay gagantimpalaan kung gagawin nila ito. Minsan, kalimutan ito, kailangan mo lang tandaan na ang pagpupursige at kasipagan ay batayan lamang ng pagsasanay ng Taoismo.
Sa mabuting pag-iisip, maaari kang makamit ang ilang mga gantimpala mula sa langit. Ang tatlong ito ay kailangang-kailangan. Walang shortcut sa pagsasanay ng Taoism, ngunit depende rin ito sa aktwal na sitwasyon, habang sa pakikipag-usap sa matandang lalaki sa kanyang puso, si Bai Chi sa gilid ay nagsalita at tuwang-tuwang nagtanong, Brother Yang, nagtagumpay ka ba? Pagkatapos ay tumingala si Yang Yiu kay Bai Chi, ngunit nagulat siya sa mga mata ni Bai Chi. Sa oras na ito, ang tingin sa mga mata ni Bai Chi nang tumingin siya sa kanya ay simple lang. Ang hitsura ng isang batang babae na nakatingin sa kanyang kasintahan. Kung si Bai Chi ay walang mukha ng unggoy, naniniwala si Yang Yiu na ang ekspresyon ni Bai Chi ay dapat na puno ng tagsibol. Hindi niya maiwasang kiligin at sinabing, It's successful. Well, mangyaring bumalik. Ooprohan ko ang asawa mo sa susunod. Habang tinitingnan ng isang unggoy na may mainit at mapagmahal na mga mata, si Yang Yian ay nagkagusbump sa buong katawan. Kabanata 609, 8 panunumpan ng pagkakaibigan. Asawa. Operasyon. Hindi naintindihan ni Bai Chi ang sinabi ni Yang Yiu. Nako, nakalimutan kong isa kang demonyo mula sa Mountain and Sea Realm at hindi mo naiintindihan ang dialect ko. Ang ibig kong sabihin ay ihanda mo ang susunod na hakbang ng paggamot para sa iyong asawa, ngunit kailangan mong buksan ang sugat sa kanyang tiyan. Huwag mag-alala tungkol sa panlabas na pinsala. Gusto kong ilabas ang maliit mong unggoy sa tiyan ng asawa mo. Umatras ka at huwag mo akong istorbohin. Paliwanag ni Yang Yiu. Okay. Malaki ang tiwala ngayon ni Bai Chi kay Yang Yiu, at natural na hindi siya natatakot na saktan niya ang kanyang asawa. Si Bai Chi ay nagmamadaling umatras at dumiretso sa pintuan ng bulwagan bago huminto. Ano? Hindi alam ni Yang Yiu na ang nag-aapoy na mga mata ni Bai Chi ay lubos na nagmumula sa pasasalamat at damdamin para sa kanya. Matapos itulak ni Bai Chi, huminga ng malalim si Yang Yiu, iniunat ang kanyang tunay na enerhiya at nilaslas ang tiyan ng babaeng puting unggoy, bumantong hininga sa kanyang puso na magkakaroon din siya ng operasyon sa isang araw. Ang pagkakaiba ay ang bagay ay isang demonyong hayop, at hindi siya gumamit ng scalpel, ngunit direktang ginamit ang kanyang mga daliri bilang isang kutsilyo. May isang pares ng kambal sa katawan ng inang puting unggoy. Nang magsimula siya, talagang kinakabahan si Yang Yian. Mahirap putulin ang tiyan ng inang puting unggoy, at unti-unti niya itong hinihiwa. Sinuri na ni Yang Yian kung paano maghiwa at kung gaano kalaki ang sugat noon, at maaari niya lamang itong hiwain ng direkta. Dahil sa sobrang nervyos niya ay nagtagal si Yang Yian ng 1 minuto upang tapusin ang isang-isang talampakang haba na sugat na maaaring makumplito sa loob ng ilang segundo, at siya ay pawis na pawis. Ngunit ito ay naiintindihan. Malaking tao siya at ito ang unang pagkakataon na magpakasal ang isang malaking babae. Magsisinungaling kung hindi siya kinakabahan. Sa sumunod na sandali, nakita ni Yang Yian ang isang pares ng maliliit na puting unggoy na may kulay abo at puting pangsanggol na buhok sa kanilang katawan, kasing liit ng mga kuting, na lumilitaw sa kanyang paningin. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na mag-aksaya ng oras, at sa nanginginig na mga kamay, mabilis niyang kinuha ang pares ng maliliit na puting unggoy mula sa tiyan ng inang puting unggoy. Ang aking maliit na puting unggoy, na ipinanganak ng maaga, ay likas na kulang sa chi. Ito, kasama ang katotohanan na siya ay naapektuhan ng dalawang puwersa ng isang yin at isang yang sa tiyan ng kanyang ina noon, ay lubhang mapanganib pa rin sa oras na ito. Kailangan niyang mabilis na bigyan ng sigla ang pares ng maliliit na puting unggoy. Nakaharap sa pasukan ng pangunahing bulwagan, nakita ni Bai Chi ang isang pares ng mga bata na inilabas ni Yang Yian mula sa tiyan ng kanyang asawa. Sumigaw si Yang Yian, matandang Bai, huwag kang tumayo dyan. Ang mga bata ay kulang sa congenital chi. Kailangan ko silang tretuhin ng mabilis. Makakatulong ka sa pag-aayos ng mga sugat ng iyong asawa. Gamitin mo na lang ang gamot mo. Bilasan mo. Oh, eto na, kinabahan at masaya si Bai Chi sa oras na ito. Kinakabahan siya sa asawa at excited sa mga anak. Lumipat siya sa gilid ng kanyang asawa at inayos ang mga sugat ng kanyang asawa ayon sa pamamaraan ni Yang Yian. Sa katunayan, sa tubig ng buhay at espiritual na kaluluwa ni Yang Yian, ang mga sugat sa katawan ng inang puting unggoy ay maaaring automatikong gumaling. Sa tulong ni Bai Chi, maaari itong maging mas mabilis, na isang magandang bagay din. Anyway, naligtas ang buhay ng inang puting unggoy. Hindi na pinapansin ni Yang Yian si Bai Chi at ang kanyang asawa. Naglakad siya sa gilid at iwinagayway ang kanyang kamay mula sa Chenkun pot space, naglabas ng isang malaking palanggana na gawa sa kahoy at isang kumot. Ito ang mga pang-araw-araw na pangangailangan na inilagay niya sa Chenkun pot space. Hindi niya kailanman ginamit ang mga ito. Ngayon ay maaari na niyang dalhin ang mga ito para sa pares ng mga anak ni Bai Chi.
Inilatag niya ang buhok ng patag sa palanggana, pagkatapos ay naglagay ng isang pares ng maliliit na puting unggoy sa palanggana, iwinagayway ang kanyang mga daliri at 2 patak ng tubig ng buhay ang lumitaw, at pinakain ang bawat isa sa 2 maliliit na puting unggoy ng isang patak. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa 2 maliliit na puting unggoy upang tulungan silang sumipsip ng tubig ng buhay. Hanggat ang maliliit na puting unggoy ay sumisipsip ng tubig ng buhay, ang kanilang mga buhay ay maliligtas, at siya ay magtatagumpay sa pagliligtas sa mga unggoy sa pagkakataong ito. Matapos ipikit ang kanyang mga mata, dahan-daang inilabas ni Yang Yian ang kanyang sariling tunay na chi sa katawan ng 2 maliliit na puting unggoy, at sinimulang pasiglahin ang tunay na chi upang tumindi at gabayan ang kapangyarihan ng tubig ng buhay upang hugasan ang utak ng maliliit na puting unggoy. Ang buong proseso ay napakabagal, at si Yang Yian ay napakaingat, sa takot na hindi niya sinasadyang masaktan ang maliliit na puting unggoy. Gayunpaman, ito ay ginawa sa kasanayan ng pagpatak ng tubig sa pamamagitan ng bato. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, marahil ilang oras, marahil ilang araw, o mas matagal pa, bago natapos ni Yang Yian ang mahiwagang paghuhugas ng utak ng 2 maliliit na puting unggoy at ganap na pinadalisay ang sigla ng tubig ng buhay sa mga katawan ng maliliit na puting unggoy. Nadama ni Yang Yian na ang mga function ng katawan ng maliliit na puting unggoy ay napakalusog at napakalakas pa nga. Ang tubig ng buhay at ang suplemento ng kanyang tunay na chi ay ganap na bumubuo para sa likas na chi na kulang sa maliliit na puting unggoy dahil sa napaaga na kapanganakan. Kahit na pagkatapos ng pagbabagong anyo ng tubig ng buhay, ang dugo sa 2 maliliit na puting unggoy ay nagbago ng minsan. Bilang karagdagan, ang kanilang mga magulang ay makapangyarihang mga demonyo, at ang 2 maliliit na puting unggoy ay nakagawa na ng malakas na kapangyarihan ng demonyo, na maihahambing sa kapangyarihan ng sangkatauhan na magtayo ng pundasyon. Ito ay talagang isang paghahambing sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, na nakakainis. Ang ibang mga sanggol ay nagtayo ng pundasyon sa sandaling sila ay ipinanganak. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso at binuksan ang kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang magkapatid na Zug at ang munting monghe sa bulwagan. Sa mga sandaling ito, abala silang tatlo na kumakain at umiinom sa mesang bato sa sulok ng bulwagan. Sa isang sulyap, ang mga ito ay lahat ng uri ng espiritual na prutas, at ang pamilyar na amoy ng alak ng unggoy. Nakasquat ang mag-asawang Becky sa gilid ng malaking palanggana, kaliwat kanan binabantayan ang kanilang mga anak. Sa sandaling imulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata, gulat na sinabi ni Bai Qi, "Brother Yang, gising ka na ba?" Marahil ay dahil naayos na ang lahat sa kasal. Si Yang Yian ay nasa isang napaka-relax na mood sa sandaling ito. Nakaramdam siya ng kakaiba nang tawagin siya ni Bai Qi na Kuya Yang. Hindi niya akalain na isang araw ay magsasalita ang isang puting unggoy at tatawagan siyang kapatid. Gayunpaman, alam ni Yang Yian na ito ang puting unggoy na si Bai Qi na tumatanggap sa kanyang puso. Hindi masamang isipin na ang lahi ng demonyo ay matatawag na kapatid. Ito ay isang mabigat na tiwala. Tumango si Yang Yian at ngumiti at nagsabi, "Kamusta ang asawa mo?" Sa katunayan, matagal na niyang naramdaman na gumaling na ang asawa ni Bai Qi, at maging ang mga sugat at galos sa katawan nito ay nawala na. Ang mga nakaraang kakilakilabot naman siya ng dugo ay nawala, at ilang mga mahiwagang lugar ay nawala kasama nila. Natatakpan sila ng mahaba at makinis na buhok. Ito ay palaging normal. Gayunpaman, naisip ni Yang Yian na ang mga eksenang nakita niya sa babaeng puting unggoy noon ay mainit sa kanyang mukha pagkatapos ng lahat, ngunit ito ay para sa pagliligtas ng mga buhay, at siya ay may malinis na budi. Bago pa makasagot si Bai Qi, ang babaeng puting unggoy sa tabi niya ay tumayo at same time na yumuko kay Yang Yiu, sinabing, "Ako si Bai Su, salamat sa pagligtas sa buhay ko, kapatid na Yang." Ang kanyang mga salita at kilos ay walang pinagkaiba sa sinabi ng isang babae mula sa isang pamilyang scholar. Ang pagkakaiba lang ay si Bai Su ay isang puting unggoy. Tumayo din si Yang Yiu at binati ang pagbati ng yumuko si Bai Su at nagpasalamat sa kanya, sinabing, "Kaya tinawag ni Madam Bai si Bai Su ng magandang pangalan. Madam Bai, hindi mo kailangang maging magalang. Tadhana na kaya kitang iligtas at ang anak mo." Bagamat isa siyang unggoy, nararamdaman pa rin ni Yang Yian ang malambot at mahiyaing bahagi ni Bai Su. Matapos yumuko ng bahagya kay Yang Yian, nagtanong siya ng may pag-asa, "Brother Yang, kilala mo ba ang ating mga anak?" "Mrs. Bai, don't worry, hindi na sila nag-aalala sa buhay nila." Ang dugo ng pares ng maliliit na lalaki na ito ay nagbago na sa unang hakbang ng pagbabalik. "Naniniwala ako na mas malusog sila kaysa sa mga anak ng iyong mga puting unggoy. Makikita mo na ang iyong mga anak. Natutulog lang sila sa ganitong oras." Ngumiti si Yang Yian at sumenyas na makikita ni Bai Qi at ng kanyang asawa ang kanilang mga anak. Ang mag-asawa. Labis na galit ang pasasalamat sa kanila at sa wakas ay hindi na makapaghintay na hawakan ang dalawang bata.
Sa oras na ito, ang munting monghe sa sulok ng bulwagan ay hindi napigil ang sumigaw kay Yang Yian, "Boss!" Tumingin si Yang Yian sa maliit na monghe at gustong lumapit, ngunit tila natakot kay Bai Qi at sa kanyang asawa at hindi nang ahas na lumapit. Nakangiti, diretsyong naglakad si Yang Yian patungo sa tatlong tao. Pagkatapos kumustahin at maupo, nalaman ni Yang Yian sa chat na ang tatlo ang naghintay kay Yang Yian sa labas ng kuweba sa loob ng 3 buong araw at hindi siya nakitang lumabas, kaya pumasok sila sa kuweba upang hanapin siya. Naantig si Yang Yian dito, na nagpakita na ang tingin sa kanya ng tatlo ay kapatid at kaibigan. Pagkapasok nilang tatlo, hindi na pinahirapan ni Bai Qi at ng kanyang asawa. Sa halip, nag-alok sila ng mga espiritual na prutas at alak ng unggoy sa kanilang tatlo at hinintay na magising si Yang Yian. Ang paghihintay na ito ay tumagal ng 1 pang 6 na araw. Ito ay hindi. Hanggang ngayon, na kung saan ay 10 araw sa kabuuan, na si Yang Yian ay nagising. Bagamat mas mataas ang antas ng cultivation ni Yang Yian, mas maaaninag niya ang pangungusap na ito. Sa sariling pakiramdam ni Yang Yian, oras na lamang para sa isang pares ng maliliit na puting unggoy na dalisean ng tubig ng buhay sa kanilang mga katawan, ngunit sa labas ng mundo, 10 araw na ang lumipas. Habang silang apat ay nagbubuntong hininga at umiinom ng alak ng unggoy, lumapit si Bai Qi at ang kanyang asawa na may dalang isang bata sa kanilang mga bisig. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yian na ang pares ng maliliit na puting unggoy ay nagmulat ng kanilang mga mata, ang kanilang mga eyeball ay ginintuang, at ang kanilang pangsanggol na buhok ay kulay abo at puti pa. Mukha silang kasing liit ng mga pusa, ngunit naniniwala siya na sa ilalim ng pangangalaga ni Bai Qi at ng kanyang asawa, mabilis na lumaki ang maliliit na puting unggoy. Pagkaraang lumapit kay Yang Yian, ang pares ng maliliit na puting unggoy ay itinuon ang kanilang mga mata kay Yang Yian, at tumili sa kanilang maliliit na paa at bibig, gustong pumunta sa mga bisig ni Yang Yian. Tumawa si Yang Yian at tumayo para hawakan ang 2 maliit na puting unggoy sa kanyang mga bisig. Hindi man lang siya nagulat na ang pares ng maliliit na puting unggoy ay malapit sa kanya, dahil ang maliliit na puting unggoy ay may tunay na enerhiya at tubig ng buhay sa kanilang mga katawan, kaya't sila ay likas na palakaibigan. Sa pagkakataong ito, nagkatinginan si Bai Qi at ang kanyang asawang si Bai Su, at biglang sinabi kay Yang Yian, "Brother Yang, may kahilingan si Bai Qi. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi." Tinukso ni Yang Yian ang maliit na puting unggoy at sinabing casual, "Sabihin mo lang ito. Gusto kong maging isang sinumpaang kapatid kay Brother Yang, iniisip ko kung payag ka." Sabi ni Bai Qi at tumingin kay Yang Yian. Isang sinumpaang kapatid. Natigilan kaagad si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Bai Qi ang ganoong pangungusap at hindi nagsalita ng kahit ano sa mahabang panahon. Sa oras na ito, nakita ni Bai Qi na hindi tumugon si Yang Yiyo at bumantong hininga, "Maaari bang minamaliit ako ni Brother Yang, Bai, bilang isang demonyo?" O sa mga mata ni Kuya Yang, si Bai ay isang hayop pa rin kung tutuusin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang hangin sa bulwagan, na naging dahilan para hindi komportable ang munting monghe at ang 2 pa. Kabanata 610 Puting Dragon at Puting Phoenix. Natural na hindi minamaliit ni Yang Yian si Bai Qi sa pagiging demonyo, ngunit medyo nalito, kaya natigilan siya. Pagkatapos mag-react, mabilis niyang sinabi, "Bai, si Brother Bai ay hindi naintindihan, naramdaman ko na lang na biglang dumarating ang kaligayahan, haha. Masayang-masaya ako na maging kaibigan ko si Kuya Bai. Natatakot ako na isipin mo na ako ay tao. Sa kasong ito, magsumpaan tayo mga kapatid. At saka, hindi ako taga-bundok at Sea Realm, wala akong diskriminasyon sa lahi, at hindi ako kontento sa sinabi mo, Kuya Bai. Mayroon din akong napakahalagang kaibigan na isa ring demonyo, kaya tiyak na hindi ko minamaliit ang lahi ng demonyo. Huwag masyadong mag-isip." Natutunan ni Yang Yian mula sa libro na ang 8th Way na pagkakaibigan ay isang sosyal na kaugalian sa lumang lipunan ng Han. Ito ay orihinal na tinutukoy ang kagandahang asal kapag ang mga alagad ng 2 pamilya na naging magkaibigan sa mga henerasyon ay nakilala ang mga matatanda ng bawat isa. Noong unang panahon, tinatawag din itong magkapatid na may iba't ibang apelyido. Nang maglaon, ang 8th Way na pagkakaibigan ay tinutukoy, guwan at baw na pagkakaibigan, dibdib na kaibigan, pagputol ng leeg na pagkakaibigan, pagsasakripisyo ng buhay pagkakaibigan, pandikit at pintura pagkakaibigan, manok at bigas pagkakaibigan, makakalimutin na pagkakaibigan, buhay at kamatayan pagkakaibigan. Hindi niya alam kung alin sa mga nabanggit na pagkakaibigan nila ni Bai Qi ang maituturing. Ito ba ay isang pagkakaibigan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo? O isang pagkakaibigan ng pasasalamat? Hindi, dapat itong ituring na isang pagkakaibigan ng pagkakataon. Anyway, hindi naman masama. Dahil masasabi ito ni Bai Qi, naisip ni Yang Yiyo na mayroon siyang magandang intensyon. Si Bai Qi ay isang demonyo, ngunit siya ay maihahambing sa Great Perfection ng Golden Core Stage ng sangkatauhan,
at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagiging master ng Nascent Soul Stage. Kaya sa totoo lang, maaaring ibaba ni Bai Qi ang kanyang sarili at makipagkaibigan sa kanya, at nangangahulugan iyon na tumangala siya sa kanya. Bukod, ang lahi ng tao at lahi ng demonyo ay hindi magkatugma, at sa oras na iyon, ito ay laban sa Mountain at Sea Realm. Siya, si Yang Yiyo, ay hindi mula sa Mountain at Black Realm, ngunit mula sa 9 provinces of the Earth. Wala siyang ganitong konsepto. Sa kanyang mga mata, naimpluwensyahan ng kanyang Panginoong si Yun Changxi, lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo, hanggat sila ay tumuntong sa pagsasanay ng tunay na sarili, ay pantay-pantay. Hindi niya masyadong inisip ang diskriminasyon. Nang marinig ni Bai Qi ang mga salita ni Yang Yiyo, sa wakas ay ngumiti siya at masayang sinabi, "Okay, isang pagpapala para sa akin at sa aking pamilya ang makipagkaibigan sa iyo. Maging sworn brothers tayo ngayon. Okay, wala na akong mahihiling pa. Karangalan kong makipagkaibigan kay Kuya Bai." Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Ito ang kanyang unang kaibigan at kapatid mula noong dumating siya sa Mountain and Sea Realm, ngunit hindi niya inaasahan na isa itong demonyo. Gayunpaman, kumpara sa lahi ng tao, ang lahi ng demonyo ay higit pa sa panlasa ni Yang Yiyo. Ang lahi ng demonyo ay prangka at sa pangkalahatan ay walang pakiramdam ng responsibilidad. Agad namang lumuhad ang dalawa sa entrance ng hall. Isang patak ng dugo ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Bai Qi. Itinaas niya ang kanyang daliri sa langit at sinabi, "Ang Diyos ay nasa itaas. Ngayon, ako, ang puting unggoy na si Bai Qi ng lahi ng demonyo, at si Yang Yiyan ng lahi ng tao ay naging magkapatid. Sa hinaharap, sa daan ng paglilinang, tayo ay magbabahagi ng kayamanan at karangalan, at malalaking sakuna. Magbabahagi tayo ng yaman at kapahamakan. Kung gagawin mo ito, parurusahan ka ng langit at wawasakin ka ng lupa." Pinilit ding ilabas ni Yang Yiyan ang isang patak ng dugo mula sa kanyang kilay at itinaas ang kanyang daliri sa langit at sinabing, "Ang Diyos ay nasa itaas. Ngayon, ako, si Yang Yiyan ng sangkatauhan, at si Bai Qi ng puting unggoy na si Bai Qi ng lahi ng demonyo ay naging magkapatid. Sa hinaharap, sa daan ng paglilinang, tayo ay magbabahagi ng kayamanan at karangalan, at malalaking sakuna. Magbabahagi tayo ng yaman at kapahamakan. Kung gagawin mo ito, parurusahan ka ng langit at wawasakin ka ng lupa." Ang dalawa ay nanumpa sa langit, at ang dalawang patak ng dugo ay agad na kumikislap at nagsanib, at sa isang iglap ay naging ambon ng dugo na lumitaw sa kalangitan at naglaho sa mundo. Sa puntong ito, matagumpay ang panunumpa ng langit. Sa dilim, nakaramdam si Yang Yiyan ng panginginig sa kanyang puso. Alam niya na ito ay langit na tinatanggap ang sumpa nila ni Bai Qi. "Mahal kong kapatid. Kuya. Hahaha." Tawa ng tawa ang dalawa nang magkita, at magkadikit ang dalawang kamay ng isang tao at ang puting unggoy. Sa ngayon, si Yang Yiyu ay may sinumpaang kapatid sa Shanghai Realm, isang puting unggoy mula sa lahi ng demonyo, na naabot ang mahusay na pagiging perpekto ng Golden Core Stage. Pagkatapos ay lumapit ang asawa ni Bai Qi na si Bai Su at same time na yumuko kay Yang Yiyu, na nagsasabing, "Binabati ko ang aking tiyuhin at asawa." Sa pagkakataong ito ay isang mataimtim na pagbati. Sina Yang Yiyu at Bai Qi ay sinumpaang magkapatid, kaya natural na kailangan niyang igalang si Bai Su. "Binabati ng aking nakababatang kapatid ang aking hipag," magalang siyang yumuko kay Bai Su habang nagsasalita. "Ang aking nakababatang tiyuhin," mangyaring tumayo ng mabilis, mahinahong tinanggap ni Bai Su ang pana ni Yang Yiyu. Pagkatapos ay binati ng magkapatid na Zug at ng munting monghe si Bai Qi. Umupo silang apat kasama ang pamilya ni Bai Qi para uminom at mag-chat. Pagkatapos uminom ng 3 mangkok ng alak ng unggoy, biglang sinabi ni Bai Su, "Tito, karamihan sa inyo na mga tao ay matatalinong tao. Sa palagay ko ang iyong pag-uusap ay hindi iyon ng isang guro sa templo. Ngayon ang aking ina at ako ay nasa labas ng panganib, at ito ay isang malaking kasiyahan para sa iyo at sa iyong asawa na maging sinumpaang magkakapatid. Paano kung hilingin mo sa iyong tiyuhin na bigyan ng pangalan ang 2 bata?" Okay, tama na. Kuya, ako ay isang magaspang na lalaki mula sa lahi ng demonyo at hindi ako makakagawa ng mga eleganteng bagay. Pakisuyo na lang na pangalanan ang mga bata. Agad namang sumang-ayon si Bai Qi na nakangiti. Natigilan si Yang Yiyan. It was just a matter of name, na hindi naman mahirap para sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, ang pares ng mga bata na ito ay ipinanganak ng wala sa panahon. Naapektuhan sila ng kapangyarihan ng Black Frost Python at ng Red Flame Giant Eagle, ngunit ligtas pa rin sila. Ito ay nagpapakita na ang 2 bata ay malakas at mapalad. Lalaki at babae sila. Ayon sa ating sangkatauhan, sila ay kambal, dragon at phoenix. Sa palagay ko ang lalaki ay tatawaging Bailong at ang babae ay papangalanang Baifeng, na nangangahulugan na ang dragon at phoenix ay magiging mapalad at gagawing kaligtasan ang panganib.
Iniisip ko kung ano ang iniisip ng aking nakatatandang kapatid na lalaki at hipag. Puting dragon at puting phoenix. Mapalad ang dragon at phoenix. Bulong ni Bai Chi at ng kanyang asawa. Pagkatapos ay tumawa ang mag-asawa, at malakas na sinabi ni Bai Chi, "Okay, White Dragon at White Phoenix. Dragon at Phoenix auspicious, matagal ko na itong narinig." Sa lahi ng tao, may kasabihan na umaasa na ang anak ay magiging dragon at ang anak na babae ay magiging phoenix. Napakaganda ng kahulugan. Maganda ang dalawang pangalan na ito. Ang aking mahal na kapatid ay may kaalaman. Hahaha. Pagkatapos magsalita ni Bai Chi, biglang sumabad si Bai Su at nagsabi, "May isa pa akong tanong. Sana mabigyan ako ni Tito ng payo." "Sister-in-law, please go ahead," tumanggo si Yang Yian. Ang dalawang batang ito ay maaaring kambal, ngunit sila ay ipinanganak ng wala sa panahon, kaya paano natin masasabi ang laki? Tanong ni Bai Su. Medyo nalilito din si Yang Yio. Nag-aalala lamang siya sa pagliligtas sa maliit na puting unggoy sa tiyan ni Bai Su. Halos sabay na inilabas sa tiyan ang dalawang bata, at talagang hindi niya inisip ang isyu sa laki. Ang tanong ni Bai Su ay talagang naguluhan sa kanya, at siya ay medyo nag-alala saglit. Sa oras na ito, sumabad ang munting monghe at nagsabi, "Boss, madali lang ito. Tayong mga tao ay binibigyang pansin ang hierarchy ng kaliwa at kanan. Ang nasa iyong kaliwang kamay ay ang malaki, at ang nasa iyong kanang kamay ay ang maliit." "Hoy, Xiaofan, matalino ka pa, hahaha," agad na pinuri ni Yang Yio ang munting monghe. Ang laki ng pares ng maliliit na puting unggoy ay natukoy ayon sa atensyon ng munting monghe. Sabay na inilabas ni Yang Yio ang puting dragon at puting phoenix sa kanyang kaliwa at kanang mga kamay, upang ang puting dragon ay nasa kanyang kaliwang kamay at ang puting phoenix ay nasa kanyang kanang kamay. Kaya ang puting dragon ay ang nakatatandang kapatid na lalaki at ang puting phoenix ay ang nakababatang kapatid na babae. Ano? Hindi inaasahan ng munting monghe na dahil sa kanyang ideya ng hierarchy, muntik na siyang pahirapan sa kamatayan ng puting phoenix sa hinaharap. Siyempre, ang lahat ng ito ay mga susunod na kwento. Pagkatapos, maraming tao ang nag-usap tungkol kay Yang Yio at sa iba pa na lumilitaw sa Tangting Mountain. Nagtanong si Bai Chi, "Oh, mahal kong kapatid, kahit na ang Tangting Mountain ay hindi kasing laki ng mga bundok sa Great Wilderness, hindi ito isang ordinaryong bundok. Maraming halimaw at halimaw. Bihira kayong pumasok sa Tangting Mountain, pero hindi ko kayo minamaliit. Hindi mataas ang iyong paglilinang. Bakit ka padalos-dalos na tumakbo sa kailaliman ng Tangting Mountain?" Nang marinig ang tanong ni Bai Chi, huminga ng malalim si Yang Yian at sinabi ang kanyang pinanggalingan at ang pagtakas ni Ru sa Tangting Mountain. Hiniling din niya kay Bai Chi na tumulong na malaman ang tungkol kay Daor. Pagkatapos ng lahat, ang mga halimaw ay maginhawa para sa bulwagan, at si Daor ay isa ring halimaw. Bilang tugon, tinapik ni Bai Chi at ng kanyang asawa ang kanilang mga dibdib at nangako, at sinabi kay Yang Yian, "Mahal kong kapatid, dapat kang manatili sa aking kuwebo ngayon. Kasama ko rito, hindi banggitin na ang Panginoon ng Jiaoyao City ay isang gintong elixir, kahit na dumating ang matandang halimaw na si Yuan Ying, mapoprotektahan kita. Salamat sa kabaitan mo, kuya. Handa pa kaming umalis papuntang Sanxiuchen. Kailangan ko pang hanapin ang apprentice ko at ang iba pa. Hindi ako maaaring manatili sa bundok magpakailanman." Sabi ni Yang Yian. "Walang nagmamadali, dito ka muna ng ilang araw." Sinubukan siyang hikayatin ni Bai Chi. "Sige, istorbohin lang kita ng ilang araw." Umirap si Bai Chi at sinabing, "Magkapatid na tayo ngayon, kaya hindi na tayo masyadong formal sa hinaharap." "Okay." Ibinuko lang ni Yang Yian ang kanyang bibig upang tumugon, ngunit ang kanyang buong katawan ay nabigla. Naramdaman niyang nanginginig ang espasyo sa Chen Kun Pot, at mabilis niyang pinasok ang kalawakan gamit ang kanyang isip, nalaman lamang na nagising si Hao Dudo, at sa oras na ito, si Hao Dudo ay nagniningning na may gininto ang liwanag, nakatayo sa ilalim ng puno ng peach sa bundok ng Chen Kun Pot at umuungal. Roar, nagbago ang boses ni Hao Dudo. Dati ay tili, ngunit ngayon ay naging dagandong. Alam ni Yang Yian sa isang sulyap na maaaring magalit si Hao Dudo dahil nakita niyang nawala ang mga peach sa puno ng peach. Napangiti siya sa kanyang puso, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinawag niya si Hao Dudo mula sa espasyo ng Chen Kun Pot, sa pag-aakalang si Hao Dudo ay isa ring unggoy, at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Chi ay ganoon din, kaya mabuting hayaan si Hao Dudo na lumabas upang makita siya. Sina Bai Chi at Yang Yio ay nag-uusap sa bulwagan. Matapos makitang nakapikit si Yang Yio, tumigil siya sa pagsasalita. Alam ng lahat na ang mga nagsasagawa ng Taoismo ay maaaring pumasok sa estado ng pagsasanay anumang oras at kahit saan, kaya naisip nila na si Yang Yio ay pumasok sa estado ng pagsasanay. Sino ang nakakaalam na sa susunod na sandali, isang gintong liwanag ang kumislap sa tabi ni Yang Yio. Nagulat si Bai Chi at nanlambot ang buong katawan niya, ngunit sa sumunod na sandali,
matapos makita ang isang gintong unggoy na lumitaw sa tabi ni Yang Yiu, biglang nanlaki ang mga mata ni Bai Qi. Itinuring ni Yang Yiu si Bai Qi bilang kanyang sarili, iniwasan siya, at ngumiti at sinabi, "Kapatid, ito ang aking espiritong hayop. Nalaman ko na lang na nag-evolve na ang bloodline niya, kaya hinayaan ko siyang makahinga." Oo nga pala, Hao Dudu ang pangalan niya. Nagsasalita pa rin si Yang Yiu, ngunit nalaman niyang nanginginig ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hao Dudu, na tila mali. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.